So ito, dahil nga tayo ay tama yung company natin, nakakasigurado tayo na hindi tayo laging nagsisimula. Okay, so yun yung first things first. Pagka magbi-business tayo, magsisimula ka ng negosyo, ay kailangan agad-agad ang focus, ang direction mo, hindi kumita kaagad ng malaki. Hindi yumaman kaagad kasi hindi ganun ang negosyo. Ang negosyo, hindi kaagad yayaman yan. Ang negosyo, mag-i-stabilize ka muna ng negosyo mo. Kahit anong klaseng negosyo, maniwala kayo sa akin. Magtayo ka ng restaurant, hindi mo papangarapin agad na kumita ng malaki sa restaurant. Ang papangarapin mo sa restaurant, i-stabilize mo muna. Kailangan mahanap mo muna yung tamang supplier, mahanap mo muna yung tamang delivery system, mahanap mo yung tamang recipe. Kailangan mahanap mo muna yung tamang banking, yung tamang logistics. Okay? Sa pagbi-build ng kahit anong business, ang sinisimulan mo sa pagbi-business is stabilize mo muna. Nagkakaunawaan tayo. Huwag kayong huwag kayong babanat ng sagad nang hindi nyo pa nakikita kung paano stabilize. Once na nakita nyo na yung tamang plano, saka nyo siya ayusin. Bibigyan ko ng example Ayan. Nanonood ako kaninang sa Facebook habang nag-aantay ako ng schedule natin ngayon, yung oras natin ngayon. Habang inaantay ko siya, nanonood ako ng mga sculptor. Alam mo yung mga sculptor? Sculptor ng kahoy. May nakita ko na ang laking kahoy, ang laki-laking puno. Tapos kasing taas ng tao. Tapos ang ginawa ng tao, kumuha ng chainsaw, pinutol, walang kahugis-hugis, basta putol lang siya ng putol. Tapos kumuha na siya ng mas maliit na chainsaw, tapos kumuha na ng mga pipe, pinukpok niya. Paglabas, napakagandang sculpture. Nakuha niya yun? Nagulat ako, yung ending nung yung ending nung trabaho niya, nakagawa siya ng agila, nakagawa siya ng dragon, nakagawa siya ng kung sino-sino. Tanong, yun bang sculptor basta naggupit-gupit na lang ba siya? O bago niya ginupit yung kahoy, naisip na niya kung paano niya gagawin yung structure? Tingin nyo. Di ba? Hindi naman yun basta tagpas-tagpas lang Na-picture na niya kaagad, na-visualize na niya kaagad kung ano yung itsura, ano yung kalalabasan nung buong kahoy na walang hugis. Actually, yun, trunk nga lang yun Bilog lang yun Tapos mataas. Tapos biglang tabas dito, tabas dito, tabas dito, tabas dito. Wala! Meron na siyang agila. Nakuha niyo yun? So, ganun sa pagbibuild ng business. Bago kayo bumanat ng bumanat, kailangan na picture nyo na kung ano yung gagawin mo. Hindi yung basta ka na lang babanas, ano kaya kalalabasan nito? Alam mo yun, walang sculptor na magtatabas ng mga obra niya ng question niya sa sarili niya, ano kaya kalalabasan nitong tinatabas ko? Wala kayong makikitang ganon. Nakakita na kayo ng ganon? Yung tipong basta pinupukpok niya ng pait tapos ano kaya kalalabasan nito? Basta pukpok lang siya tapos magugulat ka, meron ng ganon. Hindi. Ang pag-i-sculpture, naku, naging artist na tuloy ako. Ang pag-i-sculpture, guys, is ahead. Nakita mo, black. Wala pang itsura. Nakapicture na kagad sa'yo, nakaplano na kagad sa imagination mo yung magiging itsura nung obra mo. Ganon sa business. Pagkasali mo, okay, kailangan mong tingnan kung paano mo gagawin yung negosyo. Hindi yung babanat ka kagad kasi pagka mali yung ginawa mo, for example, isang maling taga lang isang maling chainsaw lang na hiwa nung sculptor, sira na kaagad yung buong kahoy. Hindi niya magagawa yung inimagine niya. Imagine mo kung yung ulo na dapat ulo ng agila, tapos pinutol niya dito, o dinapugutan na yung agila niya. Hindi na niya magagawa ng tama yung agila niya. Okay? So dito sa atin, kailangan unang-una, ang intention natin kaagad is maging stable dapat yung business. So ang focus ng topic natin ngayon, is paano niyo siya gagawing stable. Okay lang? Yan, so shout out pala. Shout out pala kay shout out pala kay Dina Cabanilla from Ilocos Sur. O, di ba? Meron tayo sa Baguio, meron tayo sa Ilocos Sur, meron tayo sa Canada, meron tayo sa Saudi, yan, meron tayo sa Ilagan City, meron tayo sa Bahrain, at magkakaroon tayo sa Quirino. Ayan, papasok pa lang si Judy Ann Amlag.
Ayan. So yun yung ano ko, yun yung sinishare ko sa inyo. Yan. So now, I'm going to talk about experience. No? Magsasalita ako tungkol sa karanasan. Experience ko sa pagbibuild ng network. Ayan. Hello? Naririnig niyo ba ako? Ayan. So, ako, may period ako. Actually, aminin ko sa inyo, nitong panahon ng pandemya, humina din yung kita ko. Pero hindi nawala. Actually, maraming mga nag-business ng network marketing sa AIM. Hindi lang sila basta humina ang income, madami rin sa kanila nawala yung income. Okay, so ayoko nang ganon. Yan. Ayoko nung mawala yung income ninyo. Okay, sa akin kasi humina yung income pero nandoon pa rin. Okay? So, bakit ganon? Anong nangyari? Anong naging diskarte? Anong ginawa natin? Ayan. So, unang-una, kailangan alam mo kung ano 'tong pinapasok mo. Okay? So, ano nga ba itong network marketing? Yeah. Okay, it's a system of moving products from the manufacturer to the consumer through through an organization of users, retailers, and network builders. So, meron po tayong tatlong trabaho po dito sa network marketing. Tatlong trabaho. Ano yung una? User. Nagkakaunawaan. Kailangan tayo mismo gumagamit ng products. O, parang ako. O, ayan. Nagkakape ako. Gumagamit ako ng Live and Burn. Yan. O, ito yan. Kami, di ko pa nga naubos eh. Yan. So, first is user. Hindi ka sasali sa business na to ng puro pera-pera ka lang. Kailangan ikaw mismo gumamit ng products mo. Kasi kailangan ikaw ay maging testimony ng sarili mo mga products. Pangalawa, retailers. Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit importante ang retailing. Okay, importante ang retailing kasi isa ito sa mga mag-stabilize, di ba? Dalawa, yung user and retailer, ito yung dalawa sa mga nag-stabilize ng business. Okay? And network builder, ito yung nagbibuild ng organization, nagbibuild ng grupo. Yung users kasi, basta bumibili ng daily consumption niya. Yung retailers naman, siya yung nagre-retail, nagtitinda lang. Okay? And network builder, ito yung nagre-recruit, nagpapadami ng grupo. Yeah. Okay. How do we stabilize a network? So, yun yun. No? So, ako muna. Okay? So, ito po yung, ayan. Ito po yung aking ano, may naririnig ako. Ako ba yun? Ako ba yung maingay? Ayan. Ako ba yung maingay? Hindi. Meron kasi kanina sumasagot-sagot yan. Okay, ako po ito. Yan. Isa po akong empleyado. Hanggang sa ngayon, Assistant Professor 2. Yan. Now, ito yung aking plaque of appreciation. 10 years in the service noong 2019. E ano na ngayon? 2021. So, 11 years na ako sa aking trabaho. Okay, doing in Global part-time. So, nag-start ako ng part-time in Global since March 2010. Yan, naging Millionaire Circle ako ng March 2015, Global Ambassador ng May 2015, then May 2016 Global Ambassador. Top 500 ng ilang beses din. Yan, Hall of Famer sa Cagayan Valley. Yan. So ito, ilan kaming Hall of Famer dito? 4. Hindi, 5 kami dito. 5 kami yung may sash. Tapos dito naging 3 na lang. Tapos wala na ngayon. Okay? So, ang topic po natin ngayon is Empowered Consumerism Achievement Program. So, ito yung gusto kong makita ninyo. First things first, tingnan nyo mabuti yung picture. Ano yung vision natin sa network marketing? Simple lang. Ang vision natin dapat sa pagbibuild ng network ay ito. Ang vision natin ay ito. Magkaroon kayo dapat ng self-sustaining na right and left. Ano ibig sabihin nun? Self-sustaining left and self-sustaining na right. Ano ibig sabihin ng self-sustaining? Yung ibig sabihin ng self-sustaining ay yung mga network o yung mga organization na kahit minimal, hindi ko naman sinasabing iwanan mo yung grupo eh, kahit minimal na lang yung inputs mo, minimal na lang yung management mo, ay kusayang aandar. Ito yung mga taong kusang gumagamit ng products, kusang nagre-retail ng products, at kusang nagbi-build ng network. Yun yung ibig sabihin ng self-sustaining. Yung hindi mo na kailangang i-remind.
Yung kusa na lang talaga, yung tipong hindi mo na kailangan pukpukin pa, hindi mo kailangan kontakin, hindi mo na kailangan tawagan. Ngayon, ang unang-una na dapat maging self-sustaining bago ka makabuild ng self-sustaining network ay walang iba kundi ikaw. Di ba? Kailangan ikaw muna. Ano ibig ko sabihin? Kailangan ikaw muna, hindi ka na kailangang i-remind. Pag narinig mong may training, dapat mag-attend ka ng training. Ikaw muna yung kusang gumagamit ng products. Ikaw muna yung kusang nagre-retail at ikaw yung kusang nagbi-build ng network. Hindi yung kailangan ka pang remind, kailangan pang kontakin, hindi na ganun. Kasi kung magawa mong ikaw maging self-sustaining ka at ipapasa mo yung kultura sa susunod na generation mo, magiging mas magaan ang pagbi-build ng network. Okay? So ako, halimbawa ako, ngayon, yung mga upline ko, wala silang kamalay-malay sa ginagawa natin ngayon. Hindi ko na sila ini-inform. Hindi ko na sila ina-update kung anong ginagawa natin. Basta sa akin, nagbi-build na lang ako ng nagbi-build ng network. Ngayon, nagre-retail na lang ako nagre-retail, nagre-recruit na lang ako ng nagre-recruit. Wala nang kaalam-alam yung upline ko sa mga ginagawa ko. Bakit? Kasi isa akong self-sustaining network. So, kailangan kayo maging ganon. Kapag nakita mo nag-pop up sa notification mo, merong Easy Talks, kailangan nanonood ka. Pag sinabi ng notification mo sa Facebook, merong training sa ganito. May product training si Dr. Rachel Manguera, si Doc Butch, ganun. Manood ka. Kapag in-schedule ni upline mo ng training, kailangan ikaw muna. Okay? Kailangan nandito ka. So yun yung ibig sabihin ng self-sustaining network. Bakit? Napaka-importante kasi ng self-sustaining network na yan. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Okay? Next is you have to be intentional sa pagbibuild ng self-sustaining network mo. Anong ibig sabihin ng intentional? Kailangan planado. Okay? Kailangan ito yung gusto mong mangyari. Ang ibig sabihin nun, intentional. Sa basketball, okay, meron kaming tinatawag doon, pag nanonood ka, may tinatawag kaming violation. Ang tawag namin sa kanya ay charging or intentional foul. Ang ibig sabihin ng intentional foul, sinadya mong saktan or harangin or harabasin yung kalaban mo. Ibig sabihin, pag sinabi mong intentional, sinasadya mo dapat. So, ibig sabihin, kayo, pag magbibuild kayo ng network, kailangan nating sadyain na gawing stable yung network natin. Kasi minsan, maraming mga nagbibuild ng network, tsambahan. Ibig sabihin, ang tawag natin doon is tawag dito, hunting. Hinahunt nila yung baka ito na yung magsusunod na magpabilyonaryo sa akin. Bakit yung susunod na magiging global ambassador? Puro baka. Yung tipong pagka-recruit na nila sa downline nila, doon sa recruit nila, pagka-recruit nila yon, pagpa-member nila, ang gagawin na lang nila, panonoorin nila, sasabihin nila, sige nga, tingnan ko nga kung mag-network to, tingnan ko nga kung mag-build ito, tingnan ko nga kung mag-retail ito. So inaabangan lang nila, maraming ganon. Pag ikaw gusto mo maging stable network mo, kailangan intentional ka. Ibig sabihin, pag may napamember ka, kailangan sabihin mo doon sa napamember mo na kailangan ikaw maging self-sustaining ka. Ito yung dapat nating gawin. So yun yung tinatawag na intentional. Kailangan intention mo, sinasadya mo yung gagawin mo. Okay? Yan. So kayo ba intentional na magpa-stabilize ng network nyo? Gusto nyo ba maging stable yung network nyo? Sige nga, comment. Sinasadya nyo ba? Sadya nyo ba? Intentional ba kayo na maging self-sustaining yung network nyo? Kasi kapag hindi kayo maging intentional at tsambahan lang gagawin mo, kahit anong tagal mo sa network marketing, wala mangyayari sa'yo. Walang mararating. So, kailangan ikaw mismo, intentional ka dyan. Next. Yan. So, lahat ng results, lahat ng income nyo, saan nanggaling? Nanggaling sa sales. Lahat ng sales nyo, saan nanggaling? Nanggaling sila sa workforce. Yung workforce nyo saan nanggaling? Sa recruits. Anong ibig sabihin? Kailangan, okay? Kailangan ay, para mapalaki mo yung result mo, para mapalaki yung results mo, kailangan marami kayong sales. Alam nyo bang yung package, yung easy package, sales yun eh. Okay? So, kailangan marami kayong benta para malaki yung income. Ngayon, paano mo mapapalaki yung sales mo?
Siyempre, lakihan mo yung workforce mo. Paano mo mapapalaki yung workforce mo? Kailangan marami kang recruits. Now, the problem is, paano mo magawa yung recruits into a workforce? So, nandoon kasi tayo naglalaban-laban ngayon. Nandoon yung trabaho ng isang upline. Nandoon yung isang trabaho ng isang networker. Yung mga recruits mo, paano mo sila mata-transform into a workforce? So doon na papasok yung mga trainings natin. Doon na papasok yung mga meetings natin, yung mga bonding natin. Okay? Kasi ang goal mo, lahat ng napapa-member mo magiging workforce mo. Actually, yung recruits merong kadugtong pa yan eh. Yung recruits mo is yung prospect mo yung kadugtong nun. So yung prospect mo kailangan maging recruit. Yung recruit mo, kailangan maging workforce. Yung workforce mo, kailangan mong matutong magbenta. Yung taga-benta mo, yung dami ng benta mo, dun manggagaling yung income mo. So, kailangan yon. So, ang trabaho namin bilang upline is, bilang upline nyo, hindi bilang networker. Kasi, ang trabaho namin bilang networker ay mag-prospect at mag-recruit. Pero bilang upline nyo, ang trabaho namin ay mag-transform ng recruits ninyo into workforce ninyo. Trabaho nyo rin yun. Paano nyo i-transform yung recruits nyo into workforce ninyo. Oh. So yun, may mga series of trainings na gagawin doon. May module 1, may ECAP, may NDO. Yan, so maraming trainings ang gagawin na kailangan pasukin dyan. And then, so ito yung stages of network building. So unang-una, registration. Pangalawa, learning. So pagkasali, okay, pag na-member na yung tao, kailangan maturuan. Pag naturuan na yung tao, susunod dyan is building or growing. So registration phase, learning phase, building or growing phase, and then keeping. So dito tayo ngayon mag-usap ng konti. Usapan natin ng konti ito. Okay. Ang tanong, nasang stage kayo dyan? Sige nga. Nasang stage kayo? Nasa registration, natural. Member na kayong lahat. Nasaan na kayo ngayon? Learning, building, or growing, or keeping? Now, in every stage, always remember that there is a specific task na kailangan mong gawin. Okay? Meron kayong specific na trabaho sa mga panahon na yan. For example, during your learning phase, anong gagawin mo? You have to attend trainings. You have to attend training. Ano yung mga training na attendan mo? Product training. Kailangan kabisado mo lahat ng products. Pangalawa pa, marketing plan. Kailangan nag-attend ka ng high-tech. Yung ano yun? Ano yung high-tech ni Sir Jason Lyon? Nalimutan ko yung ibig sabihin nun. Yung technical training niya. Okay? Highly informative technical training. Oh, tapos pangatlo, kailangan mag-attend ka ng ECAP or Empowered Consumerism Achievement Program. Ito 'yon. So para malaman mo kung ano yung mga dapat mo pang gawin. Kailangan mag-attend ka ng NECO, New Empowered Consumerism Orientation. Ano namang ginagawa doon? Tinuturo doon kung ano yung dapat na gawin mo habang nagsisimula ka, ano yung mga problemang darating, at paano mo i-address yung mga problemang darating. So, every training na dumadating, merong specific purpose. Okay, example. Product training, para saan? Okay? Ang product training ay para makabisado mo yung products. Para pag nagtinda ka ng products, alam mo kung anong product ang i-alok mo dun sa kliyente mo. Kaya meron tayong product training. Technical training, yung highly informative technical training natin, tinitrain ka doon para alam mo kung paano mo i-maximize yung marketing plan. Okay? Alam mo kung paano mo i-diskarte. Alam mo kung paano ka mag-multiple. Alam mo kung paano ka mag-maintain. Alam mo kung paano ka mag-double, triple maintenance. Saan mo ilalagay. Okay? So, dun naman yung technical training. Yung inyong ECAP, ano yung mga phases ng network marketing? Bakit mas maganda ito kaysa ibang mga business? Bakit mas maganda ito kaysa employment? Ano yung mga dapat mong maintindihan kapag magpapatakbo ka na ng business na network marketing? Nandoon yun sa ECAP. Yung NECO, yung New Empowered Consumerism Orientation, okay, ituturo doon kung paano ka dapat magsimula, ano yung mga problema darating, paano mo aayusin yung mga problema pag dumating na sila, paano mo ito-troubleshoot yung mga yan, ano yung mga basic skills na kailangan mo, nandoon yun.
And then yung isa pa is yung training ng yung Easy Talks. Okay, yung Easy Talks naman, nagkikwento doon kung ano yung mga struggles na pinagdaanan ng mga ano, para makita mo na realidad talaga tong negosyo na to. Na ito hindi to lokohan. Okay, so kailangan nag-attend ka ng training. So habang nagtitraining ka, gumagamit ka ng products, pwede ka na nagre-retail. Pagdating ng building or growing, ini-apply mo na yung mga natutunan mo sa business. Nagpapamember ka na, nagpapadami ka na ng tao, tinitrain na rin yung mga tao na papamember mo. And then yung keeping, dito na yung paano mo sila i-handle para mag long term yung negosyo. So, nasa ang stage na kayo ngayon, ang tanong. Okay? So, kailangan alam niyo yung stage kung nasan kayo para yung function na ginagawa niyo, akma doon sa stage niyo. Baka mamaya ang iniisip mo keeping ka na, yun pala, nasa learning phase ka pa lang. So mamaya, yung activities ng keeping, ginagawa mo na is dapat ang activities na pinapasok mo nasa learning. Baka nasa growing ka. So kailangan specific yan. Okay? Kailangan tama yung ginagawa mo. Okay? So tingnan nyo to, income pattern ng network marketing. Sa mga nagsisimula po, ito po yung income pattern ng network marketing. Time. Okay? Habang tumatagal, okay, ang effort mo lumiliit. Pansin nyo? Sa simula, ang laki-laki ng effort mo. Ito yung income. Yan yung income. Baliktad to Baliktad to ng mga income pattern. So, habang nagsisimula kayo, sa simula, halos wala ka pang kinikita. Bakit? Tapos habang tumatagal, kahit wala na yung effort mo, okay? Wala yung effort mo, tuloy-tuloy pa rin yung laki ng income mo. Okay, now, during this period na wala kang kinikita, ang tawag natin dito learning phase. So kung kayo ay nasa period ng learning phase, huwag mo na kayong mag-expect na kumita ng malaki. Kikita kayo dyan, konti-konti, okay lang yun. Kung kumita kayo ng malaki, di congratulations. Pero kapag kumikita kayo ng konti, okay lang yun. Bigyan ko kayo ng idea. Tingnan nyo to. Part-time ako ng AIM Global since March 2010. Ito yung aking first check. Tingnan niyo mabuti. March 2011. Magkano kinita ko sa first check ko? 20,100. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, ang kinita ko lang 20,000. So lumalabas, ang kinikita ko, kung i-divide mo yan, nasa mahigit 1,500 ang kinikita ko kada buwan. Okay? Nung panahon na to, sumusweldo na ako ng maayos sa trabaho ko, sa pagtuturo ko. Pero okay lang yon. Kahit maliit ang kinikita ko sa network. Kasi what's important in your network marketing is ito. Okay? What's important in network marketing is tong part na to. Wala. Ang important sa network marketing, itong part na to. Itong area na to. Yung part na nawala na yung effort mo, pero yung kita mo tuloy-tuloy pa rin. Yan yung masarap na to. Kasi kaya nga importante dito yung vision, di ba? Sinasabi ko tungkol sa sculpture, yung nag-sculpture na yon, pinapakita ko sa inyo yon. Kasi ang importante sa pagsisimula ng network is yung vision na nakikita mo. Wala ka pang nakikitang itsura ng network mo, pero alam mo na kung anong kahihinatnan niya, kung anong ending ng negosyo. Parang yung sculpture, wala pa siyang nakikitang itsura ng tipak ng kahoy, pero nakikita na niya yung itsura nun pag natapos. So ano ba yung vision mo sa pagbibuild ng negosyo? Okay, kasi mamaya, wala ka palang vision. So, blanco ka kung saan ka papunta. Diba? Pag meron kang gustong puntahan, kailangan sa isipan mo palang nakikita mo na kung saan ka papunta. Bigyan ko ng example sa ibang mga anggulo. Pupunta ka ng abroad. Wala ka pa sa abroad, nakikita mo na yung buhay mo. Bigyan ko ng isang example, to sikat to. Noong last 2 years ago, lumabas sa balita. Premyo sa Lotto, 1 billion. Pansin nyo, ang daming tumaya doon sa Lotto. Ang daming tumaya. Ito, kasama kasi yung tatay ko. Hindi pa niya naitataya yung pera niya, yung 25 pesos niya sa Lotto. Naiisip na niya kung saan niya dadalhin yung papapanalunan niya. Yung mga nagtataya ng Lotto, di ba ganun sila?
hindi pa nila nakukuha hindi pa sila nakakapagtaya, wala pang nabobola, hindi pa lumalabas yung winning numbers, alam na nila kung saan nila dadalhin yung pera pag nanalo sila. Ang tawag doon, vision. Hindi yun naiiba sa network marketing. Dapat wala pa yung network mo, nakikita mo na kung saan ka patungo. Yun ang reason kung bakit hindi ako nag-quit nung nagsisimula ako sa negosyong to. Bakit? Imagine mo, ang kinikita ko lang is 1,675 pesos per month, pero nakikita ko na kaagad kung anong pwedeng mangyari sa negosyo ko. Ibig sabihin, nung nagsisimula pa lang ako, nung March 2010, alam ko na magkakakotse ako, alam ko na magkakasaving ako, alam ko na dito manggagaling yung ibang investments ko. Kaya hindi ako nag-quit. Okay? And then, kailangan makuha ko yung negosyo na yan. Kailangan mabuild ko yung network ko. So, balik na tayo. Ayan. Ayun. San ba nag-ano? Uy, daming nanonood ah. Shout out nga natin. Shout out natin si Juliana. Ayan, si Juliana Morola. Okay, nagla-like din si Jonah May. Ayan, hello. Shout out sa iyo, Jonah May. Ayan. Comment lang po yung mga nandiyan dyan sa live para po ma-recognize natin sila. Ayan. So, gusto nyo ba ng tips? Okay, gusto nyo ba ng tips? Ito bigyan ko ng tips na pangunahan tuloy ito. Ayan. First, yung the system. Saglit. May papasok pa. Busy daw sila. Sige lang, naka-live naman. Okay, tips. Ang tips, bigyan ko ng tip. Ito nagturo sa akin, no? Simplicity improves duplicability. Ang pangalan tanto si Art Jonak. Isa ito sa pinakamagaling na networker sa buong mundo. Okay, na-meet ko siya sa saan ba to? Soler yata. Soler Resort Casino. Yan. Okay? So, pasok na tayo. Lahat yun, introduction pa lang. So, nandito na tayo sa stabilization ng network. First, the system. First things first, pagkasali mo, you have to attend trainings. Number 1 yan. Okay? Kailangan mag-aral kang mabuti. Ito isa sa pinaka-importante kasi wala pa akong nakitang tao na kumita ng malaki nang hindi nag-aaral, nang hindi nagte-training. Importante ang training. Sa sundalo, bago mo isabak sa giyera yung mga sundalo, kailangan dumaan mo na saan? Training. Subukan mong isabak sa giyera yung mga yan nang walang training, tamuubos yan. Di ba? Paano magkakalas ng baril? Halimbawa, may baril ka. Pumalya yung baril mo. Kailangan mo ng ikaw na lang natitira. Kailangan mong paganahin yan. Kailangan mong kalasin yung ibang baril para yung parts ng baril na maayos, ilipat mo sa baril mo para gumana ulit. Training yun nagagawa. Nurse, paano siya magiging nurse? Kailangan mag-attend ng school, mag-nursing muna. Doktor, kailangan mag-medicine muna. Networking, kailangan mag-aral muna ng network marketing. Kailangan manood muna ng mga trainings, mag-attend ng mga trainings, mag-attend ng mga seminar. Nagkakauntindihan tayo. Huwag kayong babanat ng hindi kayo trained. Okay? Magbabanat man kayo dun sa mga medyo medya lang. And ito sa panahon ng training, pag ini-apply nyo yung mga training nyo, tatapatin ko na kayo, normal lang magkamali kayo. Huwag kayong panghihinaan ng loob pag na-reject ka, pagka na-discourage ka, huwag kayong panghinaan ng loob. Bahagi ng negosyo yan. Okay? Saan nanggagaling ang mga training? Ang mga learning na to, or training, may slide yan mamaya, ay nanggagaling ito sa experience mo bilang negosyante habang ginagawa mo yung business. Pangalawa, manggagaling din ito sa mga experience ng ibang tao. Manggagaling sa amin. Tuturo namin sa yung mga kulang. Pwede rin manggaling ito sa mga training. Ayun, ito mga seminar natin. Okay, so maraming pwedeng matutunan. So importante dito, sa panahon na kasasali mo pa lang, kailangan nag-aaral ka na nag-aaral. Kailangan mag-aral ka rin ng mga skills. Paano mag-retail, paano mag-present. And then pag na-train ka na, susunod na gagawin mo, mag-invite ka na. Ano yung ibig sabihin ng invite? Sa akin, meron ako sariling definition ng invite. Sa akin, ang ibig sabihin ng invite ay mag-meet si presentation mo ng eco at saka si prospect. Ang ibig sabihin ng invite, i-aalok mo yung business. Now,
Don't get me wrong. Hindi mo trabaho mag-convince. Uulitin ko, hindi mo trabaho mag-convince. Ang trabaho mo, mag-present. Ang trabaho nung kausap mo, mag-decide. Okay? So, ibig sabihin, kapag ikaw nakapag-present ka na, successful ka na doon. Successful yung presentation mo. Ngayon, kung hindi siya sumali, okay lang. Maghanap ka ng iba pa. Tapos, syempre, keep your communication doon sa prospect mo. Okay? So, tuloy mo lang yung negosyo. Ganon. Yan. So, pag nag-i-invite ka, kailangan ipakita mo lang yung reality, yung katotohanan sa negosyo. Ito kasi yung naging problema ko sa pagbibuild ng network. This is my personal weakness. Ito yung pinakamalaking kahinaan ko sa pagbibuild ng network, pag-i-invite. Kapag noong panahon na nagsisimula ko ng network marketing, pag kami seminar, wala akong bitbit na tao. Wala akong bitbit na prospect. Madalas isa, dalawa, tatlo. Ganun lang ibitbit ko na prospect. Hindi po nang naghahakot na buong barangay, dala ko, hindi. Hindi ko nagagawa yun. Ang ginagawa ko noon, kung hindi ko madadala yung prospect doon sa presentation, yung presentation ang dadalhin ko sa prospect. So anong ginawa ko? Pumupunta ako ngayon sa prospect. Nag-aral ako mag-present. Okay, nag-aral ko kung paano mag-OPP or mag-echo, tapos dinadala ko yung presentation doon sa prospect. Pinupuntahan ko sa bahay. Isa-isa pinupuntahan ko sa bahay. Hindi ko sila madala sa seminar eh. O anong gagawin ko? Yung seminar dadaling ko sa kanila. Ang importante, magkita yung seminar at yung prospect. Ang tawag doon, invite. And then next is dapat yung invite mo mapresentan. And then, dapat kailangan ito ma-sponsor. Ano ibig sabihin ng sponsor? Kailangan magbayad yan ng 8,999. Kailangan mag-member yan. Pagka may nag-member na, kailangan lahat ng bagong member i-train. Okay? So, ito yung tinatawag natin na wheel. Yan. Ganito lang siya kasimple. Ito yung tinatawag natin na wheel. Okay? So, train, invite, present, sponsor, train. Maraming iba, hindi nila ito binubuo. Hanggang invite lang. Paano kakikita kung hanggang invite lang? Hanggang present lang yung iba, hanggang sponsor lang. Yun yung ang nakakasira sa negosyo natin, yung hanggang sponsor lang. Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga taong pagkasali, inabandona na. Naghahanap na naman sila ng ibang distributor. Alam mo, pag kayo ang ginagawa nyo, hanggang sponsor lang, alam nyo gagawin nun? Pagkasali niya, iiwanan nyo na, mga tipong gano'n. Di ba hanggang doon lang, yung sponsor lang, hindi na tinitrain. Kailangan ituloy nyo yun. Kasi hindi na diretso yung will mo. Kailangan i-train mo lahat ng mapasali. So ang goal ko personally bilang isa sa mga upline ninyo is lahat ng mapamember nyo, kailangan matrain natin. Hindi pwedeng hindi matrain yan. Kasi bakit? Hindi yan magbibuild. You will be doing my greatest mistake in network marketing. Paano nangyari sa akin? Pagkasali ko sa network noon, after 3 months, iniwan ako ng upline ko. 3 months. Muntang Saudi, nursing. So, sabi ko, freedom niya, karapatan niya yun, nakakita ng greener pasture, o di pumunta siya ng ibang bansa. Nung umalis siya, nag-build ako ng network on my own. Ginawa ko yung negosyo. Nag-attend ako ng seminar. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kusa, naging self-sustaining ako kagad. Ang aga ko naging self-sustaining doon. Okay, ano ginawa ko? Nag-recruit na ako ng nag-recruit. After 3 years, lahat ng na-recruit ko, nag-quit. Kaya medyo masakit yon. Kasi lahat ng mga ina-expect ko na magkakaroon ng malaking network, nagsikwitan. So, nung nag-quit na sila, doon ako nagtanong, anong kulang? Bakit hindi sila tumuloy kagaya ko? Bakit hindi sila nagre-recruit kagaya ko? Kasi akala ko noon, pagkasali ko, bitawan ko na, and then mag-recruit na ako ng bago, bitawan ko na, mag-recruit ako ng bago, bitawan ko na. Akala ko, pagkabitaw ko sa kanila, kusa din sila magre-recruit. Ang problema, hindi nila ginawa yun. Nag-quit sila. So, doon ko na-realize na kailangan pala, pagka meron ako na-recruit, kailangan i-train. So, ganun yon. So, dapat kayo din. Okay? Kailangan matutunan nyo paano mag-train. Personally ako, nang titrain ako ng downline ko. Pero hindi ko kayang i-train lahat ng downline. Kailangan, pati kayo, nagtitrain ng downline nyo. Papakita ko sa inyo to ha. Okay, so ito yung tinatawag natin na tips. Okay, so ito, next is your foundation. Sa training, ang training kasi yung nagbi-build ng foundation. Ito. Itong building dito sa kaliwa, ito sa
Ang tawag dito sa building na to is yung Burj Khalifa. Ito ang pinakamataas na building sa buong mundo. Yeah. Alam niyo ba itong building na to, napakalalim ng ugat na ito. Hindi siya yung mababaw lang, malalim yan hanggang sa baba. Ganon din tong tallest tree in the world. Okay, the Hyperion. Yung Hyperion, yun yung pinakamataas na puno. And ito, ang lalim na ito, napakalalim. Okay? So ganito yung gamit ng foundation. Yan. So meron tayong dalawang klase ng results sa network marketing. Una, the foundation results. The pangalawa is the material results. Kaya wala kang kinikita sa simula ng business mo. Kaya maliit lang kinikita mo kasi nasa period ka pa lang ng pagbibuild ng foundation. Ang foundation results, hindi mo makikita yan. Wala kang mahahawakan dyan. Parang bahay, nasa ilalim ng lupa yan, hindi mo yan makikita. Pero yan, makikita mo sa loob ng tao, hindi sa labas. Paano yon? Paano mo malalaman na meron ka ng foundational results? Kapag ka na-appreciate mo na yung network marketing. Pagka na-in-love ka na sa InGlobal. Pagka gumagamit ka na ng products. Pag hindi ka na nahihiya tungkol sa business mo. Ang tawag doon, foundation results. Kapag ka ikaw, pagka may yung kausap mo, nagsalita at narinig mo na kailangan niyang extra income, naiisip mo agad ang InGlobal, gusto mo i-present sa kanya. Nagkakaroon ka na nun ng foundational results. Wala pa mang nakikitang pera sa mga panahon na yan, alam mong meron ng foundation yan. Kapag ka nag-instantly lumalabas na sa isipan niya yung tungkol sa business, kapag nakakita siya ng opportunity. Pagka meron ka ng foundation results, susunod yan, may gagawin ka na. And pag may ginawa ka na, doon na kusang lilitaw yung material results. Ano yung mga material results? Ito na yung kita mo. Ito na yung napupundar mong bagong gadget. Ito na yung napupundar mong bagong mga damit, bagong sapatos. Kapag ka medyo mas malaki na, nagkakaroon ka na ng bagong sasakyan, nakakapagtayo ka na ng bahay, nakakabili ka na ng properties, tsaka pa lang magkakaroon ngayon ng material results. So, uulitin ko. Foundation results muna, bago material results. Kapag inuna mong palutangin yung material results na yan, bago ang foundation results mo, yung material results na yan, gigibain yan. Mawawala yan. Bigyan ko yung example. Year 2014, nagparid kami sa Tugigaraw. 2014, 2016. 80 na bagong kotse. Nakaparid. Ang dami. Oh. Ngayon, ilan na lang kami may kotse. Bakit? Masyado nilang pinilit yung material results. Huwag niyong mamadali ng material results na yan. Kusang lalabas ang resulta, ang material results, pag tamang tao ka na. Ulitin ko kusang lalabas ang resulta pag tamang tao ka na. Pag nakita ng Diyos na ready ka nang tanggapin ang blessing niya, ibibigay niya yun sa'yo. Pero pag nakita niya na kukuha ka ng results ng hindi mo deserve, hindi niya yan ibibigay sa'yo. Matanggap mo man yan, magkaroon ka man yan, hindi yan magtatagal. So kailangan yung foundation mo, patibayin mo. Pag-aralan mo yung business. Kasi bakit? Mas kumikita ng malalaki yung mga espesyalista kaysa sa generalista. O, paano yun? Doktor, sino mas malaki kinikita? Espesyalista o yung general med? Okay? Di ba madalas kumikita ng mas malaki yung espesyalista? Kung sino yung mas eksperto, kung sino yung mas maraming alam, sila yung kumikita ng malaki. Nature yan eh. By nature kasi yun. Okay? Mas malaki kinikita ng skilled kaysa doon sa non-skilled. Sa karpintero, mas malaki kinikita ng skilled kaysa non-skilled. Yun yung labanan, maging sa network marketing. Kung sino yung mas masipag, sino mas maraming alam, sino mas tama yung ginagawa, sila yung mas kumikita ng malalaki. So, kailangan pag-aralan mo mabuti kung paano patatakbuhin yung business. So, huwag kayong magmamadaling yumaman. Yayaman kayo, tanong dito, kailan? Depende kung gaano mo kabilis palutangin yung foundation results mo. Kasi yung iba minsan, nagmamadali na sila sa material results. Alam mo ginagawa nila pag nagmamadali na sa material results? Ginagawa na nila dyan. Naluloko na ng kapwa. Sabi nila, sasali ka dito, magbayad ka ng 7 heads. Tapos ang i-encode mo lang 2 account. O di kaya, binayad yung 7 heads, yung pera tinakas.
O di kaya papangakuan mo, ako nang bahala sa right and left mo. Tapos hindi rin naman lalagyan. Doon sa right and left, gawin mo lang lahat ng sinasabi mo kung kaya mong panindigan. Kung hindi mo siya kayang panindigan, huwag mong gagawin kasi baka masira ka lang. Okay, so ito yung mga levels of foundation. One is your excitement. Ito yung mga first level of foundations. Okay, the excitement. Pagkasali mo, nakita mo na yung future mo. Excited ka. Maganda ba yung excitement? Yes. Bakit? Ang excitement, ito yung mga bagay na nawawalan ka ng pagod. Yung punong-puno ka ng energy pag excited ka. Yun yung ibig sabihin, yun yung gamit ng excitement. Ito yung mga tipong nakahiga ka na pero nakikita mo sa bubong nyo yung bilog-bilog. Hindi ka makatulog. Iniisip mo yung mga statement ng mga trainers. Nakikita mo yung mga cheque nakapangalan na sa'yo. Excitement na yan. Ito na yung tinatawag namin na baliw. Yan. Pagka coach, baliw na baliw ako. Ibig sabihin, sobrang excited ka. Next is your dreams. So, matututo ka ng mga ngarap dyan. Ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? And then, knowledge. Ito yung mga inaral mo. Ang problem sa excitement and dreams, madalas itong mga to, okay lang hindi makuha. And madalas sa mga to is apektado ng emosyon. Okay, so ang emosyon, isa yan sa mga nagpapatibay sa negosyo natin kung tamang emosyon. Sa excitement and dreams, kapag ito, na-reject ka, at ganito lang kababaw yung foundation mo, kapag ang babaw ng foundation mo, excitement and dreams lang, the rejection lang na isa, ayaw mo na, kikwit ka na. Takasan ka lang ng kliyente mo, may Indian ka lang, o di kaya may uutangin sa'yo tapos hindi lang babayaran, kikwit ka na. May narinig ka lang na hindi maganda sa upline mo or sa downline mo or sa crossline mo, magkikwit ka na. Pagka ang foundation mo is excitement and dreams. Pero paglaliman pa natin ng konti, baba tayo sa knowledge. Pag knowledge na yan, alam mo na yung bakit ito yung magandang business, bakit yung global pinakamatibay, bakit maganda ang food supplement, bakit maganda networking compared sa traditional, bakit maganda magnegosyo compared sa empleyado. Pagka ito naintindihan mo na, tawag doon knowledge. Kahit na anong emosyon mo, pagka nakatatak na sa isipan mo yung knowledge na yan, kasi hindi to apektado ng knowledge ay ng emotions. Masaya ka, yung knowledge mo, nandun pa rin. Malungkot ka, yung knowledge mo, nandun pa rin. So medyo mas malalim na yung foundation mo. Marami ka nang alam. Marami ka nang naintindihan. Kasi, minsan, ang iyong action ay nakadepende sa iyong paniniwala. So kapag mas marami kang alam, mas may basis lahat ng desisyon mo. Okay? Kaya mas malalim yung knowledge mo, mas maganda yung basis ng desisyon mo. So kapag ikaw naintindihan mo network marketing, hindi pwedeng hindi mo to gawin. Pag naintindihan mo to, hindi pwedeng hindi mo to gawin. Okay? Next is your deepest why. Ay, naku, medyo malalim-lalim na itong deepest why. Ito na yung mga taong hindi pwedeng hindi mo magawa. Hindi pwedeng hindi to mangyari. Yan yung mga deepest why. Sobrang lalim na nito, yung deepest why. Bakit? Kahit mapagod ka na, kahit na mapuyat ka na, kahit na matakasan ka na ng mga prospect, malugi ka na minsan-minsan, hindi bayaran yung mga inutang na product sa'yo. Kapag malalim ang deepest why mo, walang makakapigil na sa'yo. Ang lalim na neto, deepest why mo. And ang pinakamalalim is yung parenting. Ano naman yung level ng parenting? Ito yung mga, ang iniisip mo na lang, yung mga downline mo. Okay? Yung parang ikaw na ang intention mo na para sa ikububuti ng ibang tao. Diba yung mga magulang, ganun ang ugali nila. Kahit na mahirapan sila, basta para dun sa mga anak nila, kaya nilang mag-sacrifice. Ganun yung parenting level. Tanong, isa lang ba dyan dapat ang foundation mo? Hindi. Pwede mo maging foundation lahat. Alam mo yun, excited ka na, malaki pangarap mo, marami kang knowledge, malalim ang deepest why mo, ikaw ay mataas ang concern mo sa ibang tao, pwede naman eh. Pwede bang dalawa lang dyan ang foundation mo? Pwede naman. Pwede bang isa lang dyan ang foundation mo? Pwede naman. O alin dyan yung pinaka-the best? E di syempre, kapag lahat yan, nasa iyo. So, you find ways para ikaw maging excited. Lakihan mo yung dreams mo. Mag-review ka, mag-aral ka. Remind yourself sa deepest why mo at mahalin mo yung mga downline mo. Pag ganun ang foundation mo, nako, sigurado successful ka dyan. Kasi bakit? Ano bang gamit ng foundation? Pag yung ang gamit ng foundation ay pangpatibay sa panahon ng crisis.
Yun yung foundation di ba? Yung bahay, bakit kailangan mong patibayin? Para kahit na lumindol, hindi bumigay. Para kahit bagyo, hindi magiba. Yun ang gamit ng foundation. Sa network marketing, ganun din. Pagka matibay at malalim yung foundation mo, kahit may crisis, hindi ka magkikwit. Kahit ma-indyan ka, hindi ka magkikwit. Kahit umalis lahat ng downline mo, hindi ka magkikwit. Kahit umalis yung upline mo, hindi ka magkikwit. Bakit? Kasi malalim ang foundation mo. Nagkakaintindihan tayo. Kaya maraming nagkikwit kasi wala silang foundation. So, kailangan malalim yung foundation mo. Kahit na hindi bayaran yung products mo, hindi ka magkikwit. Kahit pa kontrahin ka ng mga magulang mo, hindi ka magkikwit. Kahit kontrahin ka pa ng asawa mo, mga kapatid mo, lahat ng tao, kalaban mo dito sa negosyo mo na to. Walang sumusuporta sa'yo. Basta't malalim ang foundation mo, hindi ka magkikwit. Yun yung gusto natin, yung hindi ka magkikwit. Kaya nga ikaw, kailangan excited ka lagi, malalim ka mangarap, marami kang alam, kabisado mo yung DPSY mo, at mahal mo yung kasama mo sa negosyo. Hindi mo sila pababayaan. Yun yung magpapatibay sa'yo. So, kailangan guys, kabisaduhin nyo yung mga foundations na meron kayo. Okay lang? Okay lang ba yun? Next. Ayan. So, ito, natapos na to. So, pagbibuild ng foundation is also intentional. Parang kanina. Okay, yung pagbibuild mo, ibig sabihin, kapag magbibuild ka ng foundation, kailangan, pag sinabi mong intentional, sinasadya mo. Nilalaan mo ng oras, nilalaan mo naman ng effort, nilalaan mo ng gastos, nilalaanan mo ng panahon, okay, ng sakripisyo. Kasi ang pagbibuild ng foundation, kailangan intentional ka. Planado ka dapat. Yan. So, saan manggagaling yan? Mag-attend ka ng mga training, magbabasa ka ng mga libro, manood ka ng mga videos. Pangalawa, manggaling sa personal experiences mo, experiences ng other people. So, kailangan lagi kang natututo. Kasi ito mga to pinanggagalingan ng foundation mo, itong mga to. Yan. So, lampasan na natin to. Basic. Nobody started as an expert. So, kapag nagsisimula kayo, kailangan mag-attend ng training. Trainings are the source of basic information. Parang ang sinasabi ko lang dito, ang magpapayaman sa'yo yung basic. And kapag nag-a-attend ka ng training, lagi ka nare-refresh. Okay? Lagi ka nare-refresh. Kagaya ngayon. Malamang ngayon, may mga nare-refresh na sa inyo. Di ba? And then, build new connections and relationships. So, marami kang nakikilala dito na nagiging kaibigan mo pa. Yan. So, alam niyo yung mga kasama natin dito sa training na to, hindi naman kayo magkakakilala eh. Anim na lang natira. Nawala na yung iba. Yeah. Di ba? Si Kenneth, si baby Kenneth, si Jason, si Catherine, si Leonard. So, tawag dito. So, nagbi-build ng bagong connections. Mga bagong kaibigan. Yan yung gamit niyan. Yan. And reduce wasting of valuable resources. See strategies on how to train your team in the future. Kasi magiging trainer din kayo. Yan. Transforms from incompetent, magiging competent ka. So yun yung ginagawa ng training. Mula sa isang recruit, nagiging workforce na siya, nagiging competent. So from incompetent, ibig sabihin ng incompetent, hindi mo alam gawin yung negosyo mo, matututo ka. And then, pagka marunong ka na, magbibuild ka na ng confidence. Di ba ganun naman? Sa simula, hindi ka marunong. Pag marunong ka na, magkakaroon ka na ng confidence. Pag may confidence ka na, may gagawin ka na. Pag may ginawa ka, magkakaroon ka na ng resulta. Yan. So anong key doon? Is training. Parang pagdadrive ng sasakyan. Nung wala pa akong sasakyan na kotse, ayoko na marunong mag-drive. Di ba? Hindi ako sasakay. Pero nung natuto na akong mag-drive, nag-gain ako ng confidence kahit wala na akong kasamang driver sa tabi ko, ako na mismo nagda-drive. So may nararating na ako. So ganun yun. So ito yung nagagawa ng training. Eh what if lahat ng downlines mo dumadaan sa mga trainings na yan? Di ba? Oh. Halimbawa, ito, ikaw to. Yan. Sir Leonard, tingin mo mabuti ito. Oh. Itong downline mo. Dalawa. Hindi mo dinaan sa tips, hindi mo tinuruan, hindi nag-train. May prospect yan, di ba? Pag yan may prospect, ang sasabihin niya sa'yo, apply. Coach, may prospect ako, tara kausapin natin. Anong sasagot mo? Tara, kausapin natin. Eh, ikaw marunong ka.
magme-member yan. Ganon din dito sa kabila. Sasabihin din niya may prospect siya, kausapin niyo daw, pumayag ka. So malamang sumali. Yung 4 na bagong sali na yan, tanong, may prospect ba? Yes, may prospect yan. O ano sasabihin niya doon sa apply niya kung hindi naturuan? Sabi niya, apply, may prospect ako, tara kausapin natin. Yung apply niya, hindi rin marunong. Ano sabihin niya? Kakausapin ka niya ngayon. Sabi niya siya, apply yung downline ko, may prospect, tara kausapin natin. O sagot mo, yung downline mo may prospect, tara kausapin natin. Paano pag yan sumali? Ganun din gagawin dito sa kabila. Ganun din dito sa kabila. Ganun din sa kabila. Pag ganyan nakalaki yung negosyo mo, magkakaproblema na galing sa lalo. Ito mga municipalities sa Cagayan, magkakahiwalay. What if lahat yan, sabi nila, may prospect sila. Ang bawat isa dyan, para marating mo yung susunod, abot ka ng 1 oras na biyahe. Hindi mo maasikaso lahat. So, ibig sabihin, yung limitations mo, ang laki. Okay? Magka-crash ang network mo pag ikaw lang ang marunong. What if ikaw, nawala ka sa picture? Ano mangyari sa negosyo mo? Wala, magka-crash din. Tatandaan nyo po ito. Bawat isang downline mo na trained, bawat isang recruit mo na trained, na marunong gawin yung negosyo, haligi ng negosyo mo yun. Ulitin ko bawat downline mo na trained ay haligi ng negosyo mo. Malinaw? So gusto mong gumawa ng malaking structure, gusto mong gumawa ng malaking negosyo, gusto mong gumawa ng malaking network, kailangan mo ng maraming haligi. Haligi na malalalim ang pundasyon at matitibay ang pundasyon. Kasi kung ikaw lang ang haligi, hindi mo kayang suportahan ng buong organisasyon mo, magko-collapse yan. So kailangan ikaw personally matuto ka. Kailangan ikaw magturo ka para magkaroon ng mga haligi ang network mo. Kaya ang negosyo ng network marketing madalas mabilis mag-collapse kasi hindi sila naglalaan ng oras para mag-training. Yun ang totoo doon. Okay? O what if lahat yan tinuruan mo? Tapos lahat to naturuan din. Lahat to naturuan din. Tanong, pakikialaman ka pa kaya nila? Alam mo, dito kahit mawala ka na sa picture, dadami na to Dadami. Kasi marunong na silang lahat. Kahit mawala ka, tuloy-tuloy pa rin ang paglaki niyan. So, what if napakadami mong haligi? Magkaroon ka ng downline na marunong sa lahat ng skills. Yun yung goal mo bilang networker. Kaya marami nag-collapse na network kasi hindi nila nilaanan ng oras yan. So huwag nating ulitin yon. Kailangan laanan natin ng oras lahat ng downline natin para sila din ay matuto. Every equipped step-up leader in your team contributes to the stability of your network. So gusto mo ng stable network, kailangan step-up leader. Ibig sabihin ng step-up leader, self-sustaining leader. Na-define ko na sa inyo kanina kung anong self-sustaining leader. Tama? So, hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Ako nga personally, ang pangarap ko sana marami sa organization natin ang magiging mas magaling pa kaysa sa akin. Yan yung dream ko. Bakit? Kasi pag mas magagaling pa sila kaysa sa akin, mas malawak ang network na mabubuo. Mas stable pa. Kahit mawala ako sa picture, tumutuloy yung business. Kasi bakit? Dahil nandyan sila para sumuporta sa negosyo. Para sumuporta sa structure ng negosyo. Ganun yung gamit doon. So, dito, masasabi ko sa inyo na ang network marketing ay hindi pabilisan. May mga mabibilis, totoo. Pero ang totoo nun, marunong na sila dati. Baka galing na ng ibang network yun. May skills na sila dati. Marunong na sila dati mag-build. Pero kung ikaw nagsisimula ka palang mag-build, ako nga, 5 taon bago naging Millionaire Circle. At alam niyo yung 5 taon ko na yon. Every day, ginagawa ko yung business. Every day for the past 5 years, ginagawa ko yung AIM Global. After 5 years lang ako naging Millionaire Circle. Kaya kung ikaw, hindi ka everyday, pwede ba? Huwag ka namang magre-reklamo na ang tagal ko namang yumaman dito. Ako nga, 5 years, everyday. Ikaw nga, hindi mo ginagawa everyday, gusto mo yumaman ka kaagad. Napaka-unfair naman ni Lord. So, ibig sabihin, kailangan trumabaho ka. Everyday. Huwag kang lalampas. Kasi, ganito yan parang nagpapakulo ka lang ng tubig dyan Kahit anong sipag mo sa pag-aantay, kung ang pagpapakulo mo dun sa kalan is
patay sindi, patay sindi, patay sindi, patay sindi, hindi yun kukulo. Pero kahit na mahina lang yung apoy, basta everyday, ibig sabihin tuloy-tuloy, magugulat ka, one time, one day, kukulo din yan. Kailangan lang tuloy-tuloy. Nagkakaunawaan tayo. So, kailangan yun, tuloy-tuloy yung gawin. At kailangan lahat marunong. O, yan. Halimbawa, ito mga haligi ng network ko yan. Wala pa si Coach Janet kasi wala naman siya dito ng awarding. Ayan, to si MJ, si Rika, si Coach Nora, si Coach Walter. Ito yung ating pinakamagaling na upline. Yan, ito pinakamagaling, the best yan. So, sa pinakamagaling na upline yan. Okay? Pangalawa, pang-stabilize ng network. O, number 2 pa lang. Diba? Yung number 1 natin is yung training. Yan, yung tips. Number 2 is retailing. Guys, ito, dito ko believe kay Coach Janet kasi talagang importante sa kanila. Part ng negosyo nila ang pagre-retail. So, kailangan mag-retail po tayo. Okay? Bakit? Mas madaling mag-retail sa panahon ng crisis. Kailangan mag-retail ka. Pag hindi ka nag-retail, mawawala yung negosyo mo. Bakit? Example. Pandemic. Yung prospect mo na sasali sana, pwede niya kasing sabihin na, friend, next time na lang ako sasali. Kasi pandemic. Wala ka recruit. Pero yung tao may diabetes na gumiling gamit ang C24/7, Complete, Coledus at saka Restore Life, hindi pwedeng hindi yan bumili. At kapag ikaw ay marami kang kliyente na bumibili, hindi ka magki-quit. Alam mo, mas mabilis mag-quit yung mga recruit lang ng recruit, kabilis mag-quit nun. Pero yung mga nagre-retail, mahirap mapakwit yon. Kasi every time na dumating yung time na sabi na, mag-quit na ako, pagod na ako, walang sumasali. May bumibili sa kanya, pupunta ng office yan, bibili ng paninda. Kaya hindi mo mapapakwit ng basta-basta yung mga taong magaling mag-retail. So kapag yung downline mo nagre-retail, hindi magki-quit. Pag hindi nagki-quit yung downline mo, stable ang negosyo mo. Stable ang network mo. Bakit? Kasi yung downline mo hindi nagki-quit. So kailangan mag-retail ka. So ano ba mga benefits ng retail? Panggalaw. Mabilis yung pera niyan. Pagkabayad sa'yo, yung tubo nun, kuha mo na agad. Promotion sa Silver Executive, Gold Executive, Global Ambassador. Kumikita ka rin sa Unilevel Step. Mabilis din mag-rehead pag magaling ka mag-retail. Kasi yung membership mo, may lamang package yun, may production. I-retail mo para makapag-rehead ka. So kapag may retail ka, feeling mo may accomplishment ka. Halimbawa, kanina may nag-chat sa akin. Sabi niya, pabili ako ng 3 live and burn. Di ba? Kabilis lang. May retail na naman ako. Mukhang kakanain lang yun ng ibang distributor. Kukunin lang ng mga goal hitter ni Coach Janet. Yan. Training ground for recruitment. Kasi nagbebenta na. Pang follow up ng prospect. Sabihin mo, follow up ng prospect yan. Bibili sila. And then, mas malusog yung ating mga BCO. Yung mga nabebentahan mo, positive prospects na yung mga yan. Madali na lang pamemberin yung mga yan. So Walter, yan ang ginagawa niya. Nagpapamember siya ng mga positive na prospects. And then, staying power during attrition. Parang ito, panahon ng attrition ngayon. So, may staying power ka kasi may retail ka. Yan. So consumer empowerment, ang ending nito is product loyalty and distributor loyalty. Ano ibig sabihin ng consumer empowerment? Para magkaroon ka ng retail, empower mo. Ano ibig sabihin ng empowerment? It's more on education. I-educate mo yung mga distributor mo, i-educate mo yung mga clients mo. And magugulat ka, magiging loyal sila sa product mo. Pag product loyalty, may nakuha nila, mas malaki yung long-term, mas stable yung income mo. So kailangan kapag meron kayong benta, may binibentahan kayo, hindi nag-e-end doon sa palitan ng trade, hindi nag-e-end doon sa nakuha mo yung bayad, nakuha niya yung products, hindi nagtatapos doon. Kailangan i-educate mo paano mo gagamitin yung products. Ano yung mga iiwasan mo? Ano yung mga idadagdag mo? For example, yung tao, mataas ang BP, gumamit ng C24/7. Educate mo. Sabihin mo sa kanya na, gamit ka ng C24/7 ha, pero bawal lang mamantika, bawal lang maalat,
Di ba? Bawal ang soft drinks. Yung mga yan, bawal ang sobrang daming kanin, medyo diet ng konti kasi mataas ng cholesterol. Kailangan mong i-educate. Hindi yung nakasalalay ka lang sa products. Kailangan buo yan. Buo. Mag-exercise ka, huwag ka magpupuyat, ganito. Ituturo mo lahat. Hindi yung gamit ka ng products, kainin mo na kung anong gusto mo. Kahit na lumaklak ka na ng mantika ng baboy. Wala na, namatay yung pasyente mo. Kailangan buo. Kailangan holistic yung ituturo mo sa kanya. Nagkakaunawaan tayo. Hindi pwedeng hindi mo siya turuan. Halimbawa ito. Yan, mga retailers yung mga yan. Yung mga yan, retailer. Mag-send kayo ng picture sa akin para may dagdag ko dito. Puro retail shop mga yan, no? Mga tindera. Ayan, mga tindera yan mga yan. Di ba? Ang daming nagtitinda. Napakadami. Uy, nandiyan pala si Coach Janet, ayan si ayan. Mga retailers lahat yung mga yan. Kaya stable ang network kasi nga nagre-retail sila. And last, number 3 is the relationship. So, kailangan mag-build ka ng relationship. Ibig sabihin ng relationship, relate, kailangan may understanding. Kailangan magkaunawaan, magkaintindihan. Kaya dito, nag-uusap. At pag nag-uusap tayo, hindi naman kailangan na puro network marketing na lang lagi ang topic. Alam mo, minsan, mag-usap tayo ng personalan. Di ba? Kailangan mayroon tayong personal na usapan. Hindi yung kailangan hindi yung puro business lang, hindi. Sino mga nasa live na ngayon? Nandito na rin sina Jonah, si Judy Ann, nandun na rin si Malu. Ayan, shout out sa inyo. Sa mga manonood pa lang, yan. Relate in the understanding. Kaya may deepest why sessions. Kailangan magkaintindihan dyan. Kat, kailangan magkaroon kayo ng deepest why session ni Leonard. Sama niyo ako, pati si Abby. Yan. So, kailangan may deepest why. Relation, ibig sabihin may role kayo sa isa't isa. So, magkaano-ano kayo? Mag-upline. Mag-business partner. And then yung relation, pag dinagdagan mo ng ship, kailangan yung performance of the role. So, anong ginagawa mo ba yung role mo bilang upline? Ginagawa mo ba yung role mo bilang downline? Sabi ni Sir Jurgen, pag ikaw ay upline, pag ikaw ay coach, hindi pwedeng sa business lang ang coach mo. Imagine mo yan, relationship advisor ka rin. Ibig sabihin, pag nag-away sila mag-asawa, may ano ka dyan, may role ka dyan. Yeah? Pagka hindi, basta lahat ng problema, hindi pwedeng hindi ka kasali doon. Kasi pag mag-build ka ng relationship, do not build walls masyado. Yeah? So dito sa atin, once na naging member ka na ng Empowered Consumerism sa atin, magkakaibigan na tayo. Lifetime na po ito. Yan. So ako man, gusto ko maging ka-relationship kayo, lifetime na siya. So sa relationship, education is a two-way process. A teacher must give effort to teach and the learner must give effort to learn. So kailangan kayong dalawa ay merong trabahong gagampanan. Hindi pwedeng ako lang magtuturo tapos ikaw hindi ka matututo. Hindi mo i-apply yung learning mo. Ba? Ang pinakamalaking reward ninyo sa mga mentor nyo or sa mga coach nyo is yung makita namin na yung mga tinuturo namin, ini-a-apply nyo. Yan yung pinakamalaking reward. Kahit hindi nyo na kami partihan dyan sa mga kinikita nyo, sa inyo na yan. Basta ang importante sa amin, makita namin na kayo kumikita ng malaki. Masaya na kami doon. Kasi bakit? Kasi napatunayan namin na yung mga tinuturo namin ay hindi nyo dinalagay sa wala lang pakialam. Alam mo yun, may napuntahan yung pinaghirapan namin. Yan. Tingnan nyo to biblical foundation ng relationship. If I could speak all the language of earth and of angels but didn't love others, relationship, love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had gift of prophecy and if I understood all of God's secret plans and possess all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I give everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Imagine kung gaano ka-importante yung pagmamahal mo sa mga downlines mo,
Pag sinabi mo kasing mahal mo yung downlines mo, titingnan mo yung kapakanan nila. Kung mahal mo yung upline mo, hindi mo hahayaan na yung effort niya para turuan ka, mapunta sa wala. Pansin niyo yun. So, kailangan meron tayong relationship. Okay? Kailangan ipakita nyo, mahal nyo yung upline nyo by attending the training and applying their teachings. Downline ka, ikaw may downline ka, pakita mo mahal mo yung downline mo by looking into their welfare. Oh. Another is, for the love of money is the root of all evil, which will some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So hindi lang puro pera-pera usapan natin dito. Mas importante dito yung pagmamahal natin sa mga kasama natin sa negosyo. Kasi kaya tayo magiging long term. If you're given a choice between your relationship or money, kalimutan mo na yung money. Bakit? Yung money, mahahanap mo yan. But the relationship na nagawa mo sa negosyo mo, pag yan ang nawala, mahirap nang ibalik yan. Yan. So kapag maganda yung relationship mo, mas magaling magkwento, mas madaling mag-ayos ng problema, mas madaling mag-cooperate, makikita natin yung strength and weaknesses and matitimpla natin yung business, mas madaling mag-encourage and i-motivate. Yan. So kailangan sa relationship building, intentional ka. So you have a choice to keep it. Kailangan intentional tayo. So paano tayo magiging intentional? Yan, dali, lampasan na natin to. So ito, before you can start training or coaching your leaders, build relationships first. Kaya nga minsan ang hirap magturo doon sa mga hindi mo ka-relationship eh. Yung kinikilalang upline, kung ako hindi ako kinikilalang upline, hirap mong turuan. Kailangan magkaroon muna ng bonding bago ko maturuan yung downline. Anong unang gagawin mo? Makinig muna. Yan. So, 4 importance of relationship buildings. Una, respect. Kaya nga meron tayong deepest why sessions. Okay? Give a 10 to everyone. Tingnan mo yung mga tao na potential lahat sila. Kapag ang tingin mo sa tao potential siya, or tingin mo sa tao magiging milyonaryo siya, respetuhin mo, marerespeto mo siya. Ako, ang tingin ko sa downline ko, madalas kasi mali ng mga nagde-network, ang tingin nila sa recruits nila, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8. Ganun lang ang tingin nila eh. Oh. Alam mo yung 1-8, 1-8, 1-8. Ganun lang tingin nila yung 1-8 lang, 1-8. Pero kapag binigyan mo siya ng 10, ibig sabihin kasi ng 10, rating. Yung 10 is the perfect score. Pag ang tingin mo sa kanya the perfect score, tingin ko dito kay Leonard, magiging milyonaryo to. Tanong, ba't ako naglalaan ng oras sa'yo ngayon, Leonard? Kasi tingin ko magiging milyonaryo ka. At gusto kong maging bahagi ng success mo. Di ba? Kaya sabi ko, panahon ng pagpapahinga, linggo, wala akong pakialam dyan. Maglalagay ako ng effort sa mga nanonood ngayon. Bakit? Kasi tingin ko magiging milyonaryo kayo. What if mali ako? At least trinay ko. What if tama ako, hindi ko trinay? Sayang. So, respetuhan lang tayo. Nagkakaunawaan tayo. Ngayon, tingin ko magiging milyonaryo ka. Sana maging milyonaryo talaga. Okay, respect. Yan. Next, shared experiences. So ito, kailangan magluto-luto tayo. Paano rin kang gawin? Pupunta yung Baguio, ganun. And outing, going to training together, sleepover. So ito ginagawa namin nung wala pang pandemic. Pero ito, mga video call na lang gagawin natin dito. So ito kami noon, nung 2010 ito. Dito ako naging Millionaire Circle. Yan, 2010. Ay, hindi 2005 ito. Yan, pag pumupunta kami sa mga training, ang dami namin. Yan. Ito naman, 2006. Yan. 2, 3 van hanggang 5 van kami na nagpupunta dyan sa Philippine Arena. Mga training namin. Yan. So, yung biyahe na yan, bibiyahe kami ng mula Isabela hanggang makarating ng Manila, 8 hours travel. So yung panahon na nandun kami sa loob ng van, ng 8 oras, nandun na yung bonding moments namin. Nagkakantahan na kami sa van, nagkikwentuhan na kami, kakain na kami sa labas, nakikitulog kami kung kani-kanino. So yan. So yun yung mga training natin. Yan.
Mga lakad-lakad. Ito mga Christmas party itong mga to. So may mga party na mga nangyayari, may mga travel kami. Ayan, welcome to Banawe. Ayan. So ito yung Santa Ana namin. O, yun si Abby, siya taga-picture. Yung nagka-camping. Yan. So kainan ang marami sa amin, mga kainan. Kainan dito, kainan dyan. Kaya kami nagsisitabaan. Si Abby na lang ang hindi tumataba. Ayan. So ito, Tapia Falls to. Yan. Pumunta kami dyan. So yun yung mga tinatawag na shared experiences. So marami kaming mga memories. And then, last is your trust. Kailangan wag mong hayaan na mawala ang tiwala ng tao sa iyo. Pag sinabi mo, gawin mo. Pag pre-promise mo, tuparin mo. Ganun lang naman eh. Your words should match your action. If your words matches your action, people will trust you. Pag hindi mo sinunod ang sinasabi mo, mawawala ang tiwala ng mga tao sa iyo. Sasabihin nila sinungaling ka. Pag sinabi nila sinungaling ka, wala na. Okay? But let your yes be yes and your no be no. For whatever is more than this is from the evil one. Okay? And then reciprocity. Clarify the vision, define roles, and delegate. Ano ibig sabihin nun? Tulong-tulong lang yan. Thank you, and I hope you will be able to apply your learnings today. Okay? So yun yung ating nandiyan pa kayo? May natutunan kayo? 6 na lang tayo. Di bali, okay lang yan. Okay, so yun yung pag-stabilize natin ng network. Pag masunod natin yung yung mga simpleng nandoon, magiging long term yung business natin. Magiging malayo yung mararating ng negosyo natin. Kuha nyo yun? Yan. So kailangan lang natin magtulungan, kailangan lang natin i-perform yung mga role natin para alam nyo yon, hindi tayo masira at maging tuloy-tuloy yung business. So yung attendance and training lagi meron yan. Yan. So yun ang paraan para maging stable. At pag masunod nyo yun, I guarantee you guys, pag masunod nyo yun, yung mga simpleng paraan na yun, okay? At gawin nyo yung role nyo. Ngayon pa lang, visualize mo na magiging milyonaryo ka. And syempre, kapag naniniwala ka na magiging milyonaryo ka, hindi mo dapat gawing last priority to. Alam ko, busy tayong lahat. Busy tayo. Pero kung yung pinaghahanap buhay nyo, alam nyong panandalian lang, huwag nyong ipagpapalit ang empowered consumerism. Kasi ito, long-term to na business. Ako, mayroon ako sapat na dahilan pa sana para itigil ang pagnenegosyo ng AIM Global. Pero dahil naniniwala ako na ito ang pinakamatibay na negosyo ngayon, hindi ko siya binibitawan. Kasi napakaganda talaga. So pag ito ginagawa mong last priority, hindi mo rin siya mai-stabilize. Kasi yung pagbibuild pa lang ng relationship, it takes time, it takes effort na kaagad. Kaya ako talaga, naglalaan talaga ako ng oras para makabuild ng relationship sa bawat isa. Dati, bumibiyahe pa ako nung si Coach Janet umuwi ng Pilipinas. Naku, bumibiyahe ako ng Alakapan noon. From Isabela. Alam mo ilang oras yun? 6 hours, one way. 6 hours, alis kami ng alas 6, bibiyahe kami. Tanghali na pagdating namin doon. Pakakainin niya kami nung hipon na buhay pa. Ang jumping salad. Pagte-training kami, after ng training namin, uwi ulit kami. So parang lumalabas na 6 hours one way, stay kami doon ng 3 hours, tapos uwi rin kami ng gabi. Gabi na kami makabalik ng Isabela kasi layo kasi nung kanila. So ganun ako magbigay ng effort para lang mag-build ng relationship sa mga downlines. Ngayon, kung ginawa nyo last priority to, paano natin gagawin yun? Yung gagawin mo lang ito pag may free time ka. Gagawin mo lang ito pag convenient sa'yo. Wala, mahihirapan ka. So kailangan talaga ito medyo i-prioritize ng konti. Kasi talaga ito ang kapalit nito. Okay? Ang pwedeng ibigay sa iyo nito ay malayong mas malaki compared dun sa nakukuha niyo sa sweldo niyo. Kung sinasweldo niyo ngayon 20 mil, wala yan. 30 mil, wala yan. Si Walter ngayon, kinikita niya, hindi na bumababa ng 100,000 kada buwan. Ano na siya kung kumita ngayon? Nasa Pilipinas.
online lang. Wala na, masaya na siya sa buhay niya. Okay? Kayo? Okay lang ba kayo? Yes, apply. Okay, Catherine, yung mga manok ng tatay mo, kakatayin ko yan. Okay lang. Wala kang magagawa. Background music ko talaga yung mga yan. Oh. Yan yung mga totoong anak. Yan, ampun lang kayo, gano'n. Yan, si Coach Ampun lang Janet kami, dati, nung oo. ano, di ba Coach Janet? Nung nagbibuild ka ng relationship dyan, puro outing din kayo, di ba? Puro outing dito, sa mga park, gano'n. Nilalaanan niya ng oras. O, kita mo yung network niya, buhay pa rin. Kami nila Catherine, nila Abby, yung relationship namin ng mga yan, maganda. Kasi marami kaming mga, ano eh, alam mo, ang sama ng loob ko sa dalawang yan, Leonard, sabihin ko sa'yo, oy, kayong dalawa, Catherine na Abby, pagka training, pag sinabi kong alas 8 ang training, dadating mga yan alas 10, alas 11. Minsan alas 12 pa darating. Minsan hindi masisipot. Pero pag sinabi ko outing, aalis kami ng alas 6, alas 3 pa lang, nag-aabang na sila ng sasakyan. Imagine mo! Grabe siya. Hindi naman lahat apply. Pag outing, alas 3 pa lang, nandun na daw sila. Hindi pa ako gumigising, nag-aabang na daw sila ng sasakyan. Alas 6 pa naman kami luluwas. Gigising na sila, magluluto na ng pagkain, nababaunin, mga tipong gano'n, naka-impake na. Pero pagka-training, wala eh. Pero alam mo, yung mga yun, yung mga banding na yun, yun yung mga yun yung mga naglapit sa bawat isa, naglapit sa amin. Kaya nga sana pagka open na ang Baguio at hindi na kami ika-quarantine sa Isabela makasilip din kami diyan sa Baguio Sana. Makakwentuhan ka naman namin, makapag ano ba yung mga meron sa Baguio, makapag good taste man lang tayo, di ba? Good taste. Oo, Coach. Apply nung nakita ko yung Banawe, yung tawag doon yung leggings ko. Yung leggings ko yung naalala ko, apply. Yes, apply na wala. Naglaho ng parang bula. Sana pagdating ni Coach Janet, punta tayo sa bahay nila. Naku, yung mga buhay na hipon, yun mga yun. Oo nga. Ayun ang masarap. Buhay na hipon. Di ba mga memories ba? Yan nagpapaganda ng relasyon yung mga karanasan. Yes. Alam mo, hindi lang puro pera ang dapat meron tayo dito, pati mga relasyon na magaganda sa mga kasama natin. Kaya yun yung magpapa long term, pati sa mag-asawa. Sa mag-asawa hindi lang puro pera ang kailangan ng mag-asawa. Ang kailangan diyan relasyon para magtagal. Maraming mag-asawa ang nasira dahil sa pera. Marami ring mag-asawa ang nasira dahil sa relasyon. So kailangan balance, kailangan maayos pareho. So gusto mo mag-stabilize sa network mo? Una, ikaw muna. Start mo sa sarili mo. Okay? Build ng malalim at matibay na foundation. Pati ikaw, Abby. Yan. Nagsisimula ka ulit. Kailan mag-build ng matibay? Alam nyo, ang pinakamahirap is yung pag-build ng foundation kasi wala ka pang makitang result. Parang minsan kasi ang feeling natin, ang reward, nandoon lang sa pera. Ang reward nandoon lang sa mga bagong gadget. Hindi. Ang reward is unang-una doon sa natututunan mo. Doon sa excitement na nararamdaman mo, doon sa mga vision mo, doon ang unang foundation. Yan. Kaya si Coach Janet alas 9 na sa Pilipinas, nagpapa-training yan. Ay, sa akin, puyat kung puyat. Di ba? At walang walang tanggi-tanggi. Coach Janet, tingnan mo to Nung nagkaroon tayo ng deepest Y session sa mga nasa Bahrain, di ba gumanda lalo yung relationship nung narinig natin yung pinagdadaanan ng mga members dyan? Kasi kapag may relationship, gaganda talaga yung bonding ng grupo. Kaya ako, hindi pwedeng mawala yun sa hindi pwedeng mawala yun sa part ng training, yung deepest Y sessions na yun. Sino pa mga nasa live? Yan, si Nena Romualdo. Sino yung Nena Romualdo, Coach? Si Analuna Hipuna. Ha? Taga Bahrain. Taga Bahrain. Si Analuna Hipuna. Yes, Bahrain din. Ayan, hello sa inyo po. Hello po sa inyo. Comment naman kayo kung nandiyan pa kayo.
Oh. O, di ba ang ganda ng negosyo? Anong klase ng negosyo magtuturo ng ganito? Akala ng maraming tao, ang network marketing ilokohan. Di ba? Pera-pera lang, pero hindi. Mas malalim pa doon. Yung totoong negosyo ng network marketing, hindi lang puro income at puro baliwan ng sasakyan. Hindi. Ang totoong network marketing is, dapat it will make you a better person. Not only better finances, kundi as a totality, bilang ikaw, bilang tao. It should make you a better person. Hindi yung puro ganun lang, pera-pera. Kasi pwede ka namang yumaman na maging mabuti kang tao. Pwede ka rin namang yumaman sa panloloko ng tao. Ba't ka pa manloloko? Pwede ka rin naman palang yumaman ng tama. Di ba? So, di doon ka na lang sa tama. At least pag nagharap kayo ng Diyos at siningil ka, masasabi mo sa Kanya na hindi ka gumawa ng kalokohan. Di ba? Para lang kumita ng pera. Alam niyo yung pag-aabandon na sa downline, kalokohan yun. Kaya dapat pag may napamember tayo, huwag niyong abandonin. Turuan natin. Tulungan natin kumita ng malaki. Tama. Okay na kayo? Tama. Yes, apply. Share mo nga, Coach Janet, kung paano lumaki yung network ng Bahrain. Bakit hanggang ngayon matibay pa rin. At iinom lang ako ng tubig. Kanina pa ako dadaldal ng daldal dito. Inom lang ako. Dahil lang yan sa relasyon. Yun, kapag nakabuild ka talaga ng relasyon, ay kahit ano pang gagawin nila is hindi na matitinag. Yun. Doon sa kasabihan na kapag malalim na yung pundasyon ng team natin, ay mahirap na. Kagaya natin, nandito lang naman tayo. Kaya lang minsan, kagaya sinabi ni Coach Mark na nalaan lang sa pagbibisi natin, ganon. Marami tayong ginagawa din, pero minsan, kapag meron ka talagang ginogol or tinatarget sa buhay mo, kahit part-time mo lang yung empowered consumerism, ay bigyan mo din ng pansin. Ganon din yung personal life natin. Of course, binibigyan natin ng ng priority, pina-prioritize natin yung mga importanteng bagay. Ganon din, kayang-kaya din nating gawin na lagyan ng kahit in between lang yung oras na naka-rest time ka. Kahit 1 hour to 2 hours, ganun lang. At least every day na meron na kinakausap, i-check mo naman yung mga downlines mo, wag mo silang i-abando, ganun. I-motivate mo lang sila, i-update kung ano yung mga bagong update dito sa company. At yung mga bagong downlines, kailangan din ma-recognize, ipakilala, na ganun. Parang balita ba, di ba? Kapag balita is kailangan i-share, ibalita talaga. Ganun lang yan dito sa business. So, hindi pa naman huli ang lahat. Never too late. Kailangan pa nating pwede pa tayong bumangon muli despite sa mga pabaya natin. Yun. Siguro may pagkukulang lang si Coach Mark na hindi kayo sinubaybayan. Kapag outing, sabi nga niya, kapag outing is ang bilis. Ang bilis gumaya. Ano yun? Ano pa yun? Mag-prepare. Yan. Pero training. Ayun. Kasi alam niyo kung bakit, na-feel ko din yan. Pagdating sa training, parang wala sa'yo. Kasi hindi mo pa naramdaman talaga. Siguro naman is, alam niyo yan, na-feel niyo din yan, na pagdating sa trabaho is talagang gigisingin ka ng oras mo. Kasi kailangan mong pasukan yung trabaho mo. Pero dito sa part-time job natin ay kahit hindi mo papasukan kasi hindi yan importante. Parang ganun. Pero yun noon. Kalimutan natin lahat yun. Bangunin muli natin. Yun. Kaya mag-NPP na, mag-add ng account, mag-PMA na, then diretso na. Bagong normal nga sa buhay, di ba? Yes, tama.
Yun lang. Tama, coach. Kaya ako noon, medyo na-discourage na ako noon, lalo nung talaga, wala naman nagturo din sa akin kahit sa mga uplines na sinasabi ko, hindi ko alam kung sino nga ang upline ko. Si Coach Mark naman ang madalas kong nakikita. Kapag meron akong gustong tanungin, sa kanya ako nagtatanong, si Auntie Shirley. Ayun lang, pero walang nagturo sa akin. Walang nagturo sa akin kung ano yung mga sistema. Tinuruan ko ang sarili ko. Kaya ngayon ko lang na-realize din na kahit wala pala ang upline, kapag pursigido kang gawin ang pangarap mo, kayang-kaya. Hindi ka talagang makapag-isip na mag-quit. Dahil kapag nag-quit ka, di ba sabi mo, Coach Kat, sinong matatalo? Yes, tama. Yes. Sinong mananalo? Yung mga patuloy na gumagawa ng sistema, gumagawa ng negosyo. Ganun, kahit kami, kahit dalawa lang kami, tatlo, bayaan mo sila. Ayun, bakit? Ako bang hindi kikita? Ako bang mawawalan? Inaasahan mo lang yung sweldo mo dito, hindi pa kasya sa pang araw-araw, almost. Pagdating ng araw, gusto mo nang umuwi, wala ka palang ipon. Kung pinagpatuloy mo, gawin mong active yung account mo dito sa Empowered Consumerism, manatiling meron kang nakahandang ipapalit sa trabaho mo. Kaya i-active lang yung mga account nyo. Yun ang na-realize ko, Coach Mark. Yun ang i-share natin na kailangan gawing active yung mga accounts ng bawat isa para anytime na gusto nilang trabahuin muli ay ready. Huwag nang patagalin. Huwag nang patagalin dahil sayang yung oras, sayang yung panahon, sayang yung kita. Imbes na yung mga buwan, araw, taon na naglipas, ay kumita ka sana. Meron kang investment habang nagtatrabaho. So parang yun na yung yung retirement plan mo. Mawalan ka man ng pera kapag na-invest mo dito sa negosyo, hindi naman nawala kasi ininvest mo lang nandiyan sa negosyo mo. Pwede mong kunin anytime na gusto mo. Hindi ni winaldas, hindi na scam, hindi na ipalengke. Ipalengke mo, mamaya wala na. Nakakita ka ng magandang damit, wala na. Hindi pa naman kailangan mga yun, di ba? Maraming bagay na importante nga, pero hindi pa urgent. Urgent nga, pero hindi naman importante. Necessity, pero hindi urgent. Yun. So ano ang dapat gawin? I-prioritize muna yung urgent. At siyempre, importante. Ganun lang. Na-realize ko lahat yan, pero never ako nag-quit. Almost noon, kaya dinaan ko na nga lang sa galit-galit ko kung sino yung mga nilabas ko yung galit ko noon na pinabayaan kami talaga. Yes, kasi nakikita ko, kahit man lang sana suporta, masakit talaga yon kapag napagdaanan nyo. Pero since nag-training ako, nagbibigay ako ng mga training sa mga fellow OFW and not only fellow OFW but people there in the Philippines, na-realize ko na hindi ko na pala kailangan ang upline. I can do myself. I can live without them. Ganun lang. Kasi this is your own goal. This is your own dreams. Without them, you can manage yourself. What about, of course, kapag wala itong negosyo, hindi ka ba mabubuhay na wala sila? Of course, you can manage. You can. So, ganun lang. Isipin natin na pangarap natin ito. Maraming malalim na dahilan natin sa bawat yugto ng ating buhay. Ayan, syempre meron kayong malalim na dahilan kung bakit prina-priority nyo yung trabaho nyo. Kasi nandoon yung trabaho nyo. Pero since na bakit ka sumali dito sa Empowered Consumerism? Kasi gusto mo ring magkaroon ng extra income. Correct?
Yes. Hindi ka sumali dito sa empowered consumerism kung wala kang malalim na dahilan. Meron na meron. Kaya yun ang isipin natin, mga ka-partners. Hindi tayo talaga sumali kung wala tayong dahilan. Kaya ipagpatuloy natin yun. Kung ano man yung dahilan natin, alam ko, example, mga napapanood natin na nagmilyonaryo, kumikita ng cheque na malalaki, papos-pos diyan. Siyempre, naiinggit tayo. Huwag nating sabihin na no. 'Di ba? Kailangan lang natin ng maging maging magkatotoo ba? Maging totoo sa buhay natin dahil talaga ano ba yung parte ng ating katawan na yung sino ba yung sino ano yung pinakamatalino sa parte ng ating katawan? Kung sino yun ang sundin nyo. Oh, tumatawa, umi-smile si Coach Leonard. So alam natin yun. Yun yung deepest way natin. Yun ang pinakamalalim na dahilan natin. Hindi rin forever na nasa trabaho tayo. As an employee, no? Magre-retire din tayo. Magre-retire. Yes. So, kahit mag-retire ka na, meron ka pang extra kita, meron kang ibang investment, kung mag-resign ka, meron kang pang swap sa trabaho mo. Hindi ka matatakot na mawalan ng trabaho kasi meron kang nakahandang ipalit. Yun. So, yun lang ang aking payo din sa mga natulog noon. Magigising na bukas, Coach Mark. At saka in fairness yung ginawa namin ni Coach Mark mula that time, ang daming nabangon talaga. Ang daming bumangon muli. 'Di ba? Nandiyan na yung mga nagpe-PMA, nandiyan yung binibigay naming goals na kailangan may dalawang directs, mag-add ng account. Now, consistent na. So yun yung mga na-develop sa pag-i-implement namin ng mga experiences namin. So kanina, alam ko lahat tayo is may dahilan. Yun lang. Coach Abby, sa susunod pag may trainings, dapat mas mauna ka daw doon. Hindi sa party-party. Apply, grabe ka. Hindi, ano ba nangyari doon? Kasi yung training dati isa Kawayan or Santiago. Yung sasakyan lang yung namin noon. Tsaka after kami ng church pumupunta. Ganun naman. Apply Mark naman. Ayun. Coach Mark, meron siyang dahilan. So, yun. Apply Mark. Wala pa yung wheels namin. Lagyan ng training pag kami outing. Samahan na ng training. Pero ano yan? Enjoy yun. Pero hindi naman kami nag-absent sa mga training. Nalilate, pero di naman absent. Late nga. But anyway, kapag late ka, late is better than nothing. At least present. Yeah, tama yun, Coach Abby. Ayan. Okay, pero kapag ganun, ang nangyari noon is may dahilan ka din. Di ba? May dahilan ka. Okay. Kaya nagpursigi ka ding nag-attend ng training kasi may dahilan ka eh. Yung gusto mong makinig, gusto mong may pag-aralan, ayan, meron kang malalaman, ganun na bago. Ganun. Tama naman. Lagi naman tayo nag-i-improve. Yes. Kaya ngayon, gusto natin talaga, basta ang message ko lang for today is gusto natin gawing long-term yung business. So kung gusto natin gawing long-term yung business, gawin nating mas stable siya. Okay, so mag-build tayo ng relationship sa grupo, tapos mag-training, mag-build ng foundation, maging self-sustaining ng mga downline. Okay, so yun yung gusto nating mangyari. Sir, kahit na tama yung sabi ni Coach Janet, kahit na malayo kami sa iyo, wala si Catherine sa Baguio, wala kami sa Baguio,
Ganun na, kasi experience ko din yon. Iniwan ako ng upline ko, si Coach Janet. Lately ko lang naman natutukan na yan eh. So, ibig sabihin, hindi limitation na wala yung upline mo sa tabi mo. Kung ikaw, malalim yung foundation mo, alam mo yung deepest why mo, pinag-aralan mo yung business. Kasi, ang pagkakaroon ng upline, ano yan, bonus. You can succeed without an upline. Pero once na may upline ka or may mentor ka nagtuturo sa'yo, that's a big bonus na dapat i-take advantage mo. Lagi ko sinasabi, importante ang pagkakaroon ng mentor para meron kang guide, para hindi ka mag-trial and error. So ito yun. Ito na yung sinasabi namin. Gusto mo na stable network? Build ka ng foundation. And ang goal mo, ang vision mo kaagad ngayon pa lang, ang gusto mo na makita kaagad is maging self-sustaining yung network na buuin mo. So paano mo gagawin yun? Darating yung time, magtuturo ka ng downline mo. Always remember that. Darating yung panahon na ikaw ang magme-mentor. Always remember that. Darating yung time. Ulitin ko talaga to kasi ito, gusto ko talaga i-emphasize. Darating ang time, ang tawag sa'yo coach. Ang tawag sa'yo mentor. So you have to, alam mo yun, hindi kailangan mong panindigan yung role. Kasi walang yumaman dito nang walang kino-coach. Sa totoo lang. Walang yumaman dito na siya lang mag-isa. Gusto nyo ba ng network talaga? Gusto nyo ng grupo? You're going to grow your own group. Darating yung panahon na i-grow mo yung sarili mong group. Imagine mo kung umaasa ako sa upline ko para sa mga trainings. Wala na. Hindi ka kasi lalaki nang lagi kang umaasa sa iba. Lumalaki ka kapag ikaw na yung inaasahan at yung role mo, pinaninindigan mo na. Tapos yun din yung ituturo mo later on sa mga downlines mo, sa mga i-mentor mo na sila din ay kailangan maging upline sila, kailangan maging mentor sila, kailangan maging coach din sila. So, paano ka maging coach? O, bigyan kita ng idea. Sa basketball, NBA, PBA, yung mga coach doon, dating mga player. Ako ba yung ibig ko sabihin? Dati silang nasa loob ng court bago sila pumunta sa labas at mag-coach. Ganon din sa network marketing. Kailangan maging player ka rin muna. Kailangan maging magaling kang player. Pag magaling ka ng player, after that, pwede ka nang mag-coach. Kasi minsan sa pag-coach, based on experience kasi madalas. So, mag-fail ka, okay yan. Marami kang failures na pinagdaanan. Alam ko naman yan. Nakwento mo naman sa akin yung mga failures na pinagdaanan mo eh, di ba? So nasabi mo naman na sa akin na ito ka dati, ito yung nangyari sa'yo. Alam mo, ang gandang foundation yan sa coaching. Ang gandang foundation yan. Halimbawa, galing ka sa company na ganito. Ito yung naging problema. Ngayon siguro nagpapakita na sa'yo no, kung ano yung mga naging weaknesses ng ibang company na napasukan mo. No. Kaya hindi nagtagal kasi ito pala yung mali namin noon. Ito pala yung mali namin noon. Ito pala yung mali namin. Mas magiging powerful ka pa na coach ngayon dahil yung mga mali na yon ay na-experience mo personally. So, magandang nakakaranas ka ng mga experiences na hindi maganda kasi yan yung nagbibigay sa iyo ng wisdom. Yan yung magpapataas sa iyo sa yan yung magpapataas sa level ng mentality. So, kapag wala kang naging experience na mga errors, mas yung teachings mo medyo mas mahina. Pero pag ikaw lahat ng hirap pinagdaanan mo, lahat ng mga sakripisyo na yan na-resolve mo at ngayon natututunan mo na, ay naku, maniwala ka sa akin. Pag ikaw na nagturo, pag ikaw na ang nag-mentor sa mga i-recruit mo na, ang lupit niyan kasi based on experience. Iba kasi ang conviction ng isang nagtuturo na based on experience eh. Parang ganito, may isang bata, nakita niya, binaril yung tao. Iba magkwento yung batang nakakita ng pamamaril compared doon sa nakarinig ng kwento tungkol sa pamamaril. Iba yung kwento nung nakakita talaga. Ikaw, iba dapat ang kwento mo kasi na-experience mo talaga. Napaka-powerful nun. So, sayang lahat ng experiences na yun kung hindi mo magamit sa pagpapalago ng network. Iba-iba kasi tayo ng style, sir. Iba-iba tayo ng style. Iba kasi bakit? Kasi iba-iba tayo ng experience. So, may sarili kang style, may sarili kong style, pwede mong i-adapt. Pero yung karanasan yung karanasan mo, hindi ko karanasan eh. Baka may strength na nasa iyo na wala sa akin.
So iba yung karanasan mo, iba yung karanasan ko. Iba rin yung karanasan ni Abby. Iba rin yung karanasan ni Coach Janet. Iba rin yung karanasan ni Catherine. So basta yung mga karanasan natin na yan, sila yung isa sa mga pinaka-importanting tools para later on, mabuild natin at makapag-mentor tayo. Pero, tatapatin ko yung katotohanan, sayang lahat ng karanasan mo kung wala kang mare-recruit na imi-mentor. Tama, coach. Dami mo ang karanasan, wala ka naman recruit. Di ba? Sino tuturuan mo? Sino ite-train mo? Di ba? So, ibig sabihin, kailangan matuto ka muna magpa-member. Kasi sayang. Di ba? Kailangan may mapasali ka para yung ipamentor mo. So, isa sa mga gusto kong mapasali mo sana yung mga nasa paligid mo lang. Yung mga within reach. Kasi, ewan ko, sa akin personal experience, mas effective ako doon sa pagtuturo na kaharap ko yung kausap ko. Hindi yung ganito, ang hirap kaya nito, yung sa online tayo, di ba? Iba yung tingin mo kapag kaharap mo yung nagtuturo compared sa kaharap mo computer. Yes, coach. Yan yung tina-target ko, yung dito lang muna within our community. Within community lang para alam mo, ang yan, more on kwentuhan. Pero ikaw, syempre, aral ka rin na muna. Makinig ka muna sa mga audios. Ganyan din sa'yo dyan, Abby. Ganyan din sa'yo dyan, Kat. Yung within reach lang. Nawala naman na si Roosevelt. Naglaho na. Japsi, nagpaalam na. May kwan pa. May gawain kayo? Hindi. Siya, may magre-review pa yata. Review? Enrollment pa lang. Module Grabe sila. naman mag-module, enrollment pa lang. Ewan ko. Nauna naman na sila. Di bale, ayaw mo na. Minsan talaga yung mga bata, ganyan. Ganun yun kapag hindi pa niya oras upline. Oo. Oo. Iba talaga yung mga medyo nakakaranas na ng kahirapan, alam mo yon. Ako talagang yung mga panahon ng crisis, medyo magsaseryoso pa di ba? Wala na muna maglalaro pag may mga pinagdaanan ka ng mahirap makikita mo Tsaka gusto ko yung alam nyo yung sa inyong tatlo, gusto ko yung position nyo kasi kayo, wala kayong mga mabibigat na obligasyon pa. I mean, wala pa kayong asawa na pwedeng kumarang-harang sa mga lakad, wala pang kumukontra-kontra. Tama. Kaya maganda talaga offline, walang kaano-ano talaga. Tama. Pero huwag kayong malulungkot pag wala kayong ka-date sa 14 ha. Ay, okay lang offline. No problem. Sipag-date lang ako kay Lord. Kayo na lang ni Kat. Ay, true. Ay, mag-coffee tayo, bes. Yun, mag-coffee kayo. Kaming dalawa na lang. Tapos i-video call namin si Leonard. Ganun. Oo. Pwede. Sama niyo ako. Ay, sige. Sa Black Cafe upline. Kaya sa ngayon, ang stage niyo is nagbe-build ulit. Nagle-learn, nagbe-build. Yes. Be the best kung anong stage niyo ngayon. Yes, Okay? tama. Ibuhos niyo na lahat ng effort niyo. Ibuhos niyo na lahat. Kung may ibubuga pa kayo sa buhay niyo, ibuga niyo na. Bakit? Ito, bigyan ko na idea. Ito, personalan na kwento na to. Maraming nag-o-open sa akin ngayon ng negosyo. Negosyo na ganito, negosyo na ganyan, mag-invest daw ako, magtayo raw ako ng kung ano-ano negosyo. Alam mo na isip ko, ang hirap pala. Puhunan pa lang, ang laki na. Kaya sabi ko, parang sa network lang talaga ako marunong na negosyo. Na-realize ko nito lang na walang ibang opportunity talaga na maganda para sa akin kundi network marketing. Parang si Leonard, marami na siyang napasok pero network marketing talaga yung nakikita mo talaga na kaya mo. Feeling ko, hindi ko kaya magpatayo ng ibang business. Ito lang talaga yung alam kong itayo. So why not give your best? Ito lang naman pala yung alam mo. Diba? Tama. Kung meron ka pang ibang option talaga, hesitant ka. Pero kung ito na yung huli, ito na lang ang alam mo talaga na pwedeng ikayaman mo, talaga bibigay mo na, hindi ka na mapapagod talaga Sasagad mo na lahat ng effort mo. Kaya yung sinasabi ng upline ko na kung may ibubuga ka pa, ibuga mo na lahat. Ibig sabihin, solid na, ibigay mo na lahat ng kakayanan mo dyan. Wala na munang maglaro, wala na munang magdrama-drama, wala na munang drama-drama.
Diba? So, bibigyan kita ng assignment. Ano ba, Kat, ano ba ipa-assignment natin kay Leonard? Hoy, Catherine. Yes, apply. Anong ipa-assignment natin sa kanya? Ibigyan mo siya ng goal. Bigyan mo siya ng goal. Ang goal ng OFW ni Coach Janet, ang goal nila makapag PMA at makakuha ng 2 direct sa isang buwan. Yun yung goal nila. 2 direct every month. Tapos yung mga yon dapat ma-meet namin. So yun yung goal namin kapag di ba Coach Janet, ang goal is makapag PMA at makakuha ng 2 direct in a month. So ganun lang kababaw yung goal natin. Hindi naman tayo yung mga tipo ng tao na 100 ng recruit, 50 recruit, hindi. 2 lang sa isang buwan. Tapos yung dalawa na yun, kailangan ma-educate natin, kailangan ma-train natin. Yun yung mas importante nating goal pa. So kailangan, kaya mo ba yun, yung 2 na yun? 2 direct sa isang buwan. I'll do whatever it takes, sir. Apaw! Oh. Kung Sige, wala simulan kang mo na. makuha, mag-add ka ng account. Mag-add ka sa sarili mo. Kikita ka din. At saka Yes, sumali additional ka sa account. mga trainings, Coach Mark. Dapat mga coaches, nandun kayo sa mga trainings, kahit anong training, para kahit sandali lang, para ayun yung way mo na mag-start ka ng ma-motivate, ganon, na mag-umpisa ka na. Sumali din kayo sa mga everyday trainings namin. Hindi naman kami magagaling, kaya lang, parang isang bagay ito na nagtuturo sa iyo sa papupuntahan mo. Ganun. Like yung mga binibigay ko mga knowledge test, mga Q&A, para related ito sa sa business natin, para malaman mo yung mga sistema. Napakaganda. Yung Q&A ko ngayon, Coach Mark, tignan ko yung mga yung mga sumagot wala pang nakakuha. Ibig sabihin, hindi pa nila talaga na perfect yung mga Ibig sabihin, marami pang pwedeng matutunan. Yes, marami pa hindi natutunan. Kailangan pa more on trainings pa. Oh, nakaluto na ako, nakapag-bet na ako. Nakapanood pa ako. Nagkaroon pa ako ng Productive day. Oo, coach. Nakakamiss diyan sa Pilipinas, kaya lang anak ko, wala pa, hindi pa kami makalabas. May strain na dito Kahit Oh, saan? dito din upset. Kahit saan na meron. Ay, Hindi mo maiwasan yan? Diyos ko Lord, ano ba yan? Kaya wala tayong magagawa, yun talaga. Kaya ang gagawin natin, online. Gawin Online yung talaga. business through online. Tama. Okay, so anong next, coach? Next next na meeting natin. Meron na naman bukas. Back-to-back training, ICAP. Si Coach Walter saka si Coach Venus. Sige. Anong oras yun, Apsi? 9. Alas 9 na kasi dyan, Coach 9 ng gabi? Opo, pagsikapan nyo kahit 30 minutes lang. Okay lang, ganun. Apsi. Okay lang. Okay, so bukas, ayan. Coach Mark, bukas sila, then sumunod si Rhea at saka si Gemma. So yung Wow, si Naria Gemma talaga? sinong gumawa ng poster? Hindi ko pa natapos, kagagaling ko simba, diretso ko sa training ko, Leona. Nakita ko na yung post ni Coach Walter. Siya gumawa, si Walter. Coach, kung gusto mo, ipasa mo sa akin yung application mo, ako nang gagawa kapag busy ka. Sige. May something na mas maganda pa doon? Kay Coach Walter? Wala pa, yun pa lang lumitaw. Kagagaling ko simbahan kaninang umaga. Sige, try mong gumawa. Gumawa, Sige. Coach. So ano na naman yung next Sunday ulit para sa sa Pwede atin? pwede natin gawing regular yung ganito kasi ito lang yung free ni Leonard eh. Oo, para iset ko yung para Sunday. Sige. Actually, pwede naman sa Leonard ng gabi upline.
Yung Hmm. ganito na halimbawa may nagtitraining then nakikinig lang siya, yung pwede niyang i-mute. Ang nagiging problema niya lang kasi kung one-on-one, maingay dun sa area pag Pwede gabi. pala. Pwede. Tama. Tapos Pwede pagka may naman, mga oo. ano, Or sa live siya, kapag hindi siya nakakapasok sa Zoom, sa live siya nanonood. Sa live, oo. Oo, Yes, sa sa akin din live sa siya, live ako oo. nanonood pag wala akong pang Alam Zoom. nyo, kinukuha ko din yung attendance sa live. Kaya yung mga meron tayong mga most outstanding attendance in Upline training. Janet, pa-confirm daw si Walter. o yun. Okay. Andun pala. Ayun. So, pwede coach kahit sa live, at least nakikinig ka para maano ka lang, ma-motivate ka talaga. Siguro Basta na yun. hindi pa ito yung time. Hello. Nasaan Hello ka? mga Walter. Apsi. Nasaan ka? Hello, Ah? Ap. Nasaan ka? Andito pa lang ako sa Kawayan. Yung package ko, dala mo? Yes, Apsi. Talaga. May bag, Ano may mo? Ilang package ang binili mo, Upline? Wala namang stock ang kawayan yan. 5. Tapos marami pa mga kasunod kasi 'di ba? Ang ganda-ganda ng online business ngayon. Oo. Parang nakukuha nga ako ang dami kong ang dami kong naiisip na mangyayari sa Easy Business. Tapos yung mga leaders ko, ang dami maglalabas ng cheque. And then Wow, power. Na-visualize na talaga yung mangyayari. parang Doc Ed lang, visionary leader ganyan. True. Tapos naisip parang nakukuha ko pa ngayon na navivision ko na maraming products ang matutulungan gumaling sa may mga sakit. Maraming kikita ng 6 digits per month. Yes. Diba? Galing. Parang ang kwan ko ngayon parang ang alam mo yung energy ko ngayon laging excited, laging happy, tapos tawag dito, laging motivated, inspired, gano'n. Apsi, ay hello, shout out kay si Ap Leonard ng Baguio City, o di ba? Matandang-tanda kita apply. Hello, sir. Si Leonard ang next Millionaires Club and Global Ambassador ng ANS team. Siya Yes. ang Yes. Grabe. magpapasabog ng grupo sa Baguio City at Benguet. Ayun. Tayo Baguio minsan. Power. Coach Mark, Yes, balak Coach. namin pupunta ni Jing doon sa Baguio pag makapagbakasyon kami. Dapat ngayong buwan sana. Ngayong February. Kaya lang wala, hindi nagawa. Dahil itong COVID na ito. Oo, Ibalik pupunta na na sa open Baguio. na. Ay, wait lang. May maganda pa tayong pwedeng puntahan sa may, yung hindi natuloy noon na island. Saan na ba yun? Anong island? Meron sa Cagayan eh. O si Abby, Ay! nakakita naman si Abby. Sa Blue Lagoon? Sa Sa Blue Lagoon yan, Lagoon. ano? Sa Blue Lagoon yan. Abby, oy Abby, yung mata mo nagniningning kapag kailan, ha? Nako. Basta mga Hindi. ganyan upsi. Coach Abby, talagang hindi ka nahinintuan ni Coach Mark. Oo. Hindi, guilty naman ako doon offline. Talaga, ang nature lover talaga ako, promise. Kaya, Punta kaya tayong pag siya talaga. pagka open na, punta tayo kila Rica doon sa doon sa Blue Waters nila. Ay, Bagao. oo. Uy, sa Palanan din apply. May maganda rin doon yung Blue Lagoon. Mahirap Maganda. pumunta doon ngayon, tag-ulan. Sa summer lang pwedeng pumunta doon. Tsaka mahigpit Ay, yata. opo. Mahigpit Sa yata doon. Palanan, opo. Medyo, basta may mga documents ka lang, baka pwedeng papasukin. Charot. Akala mo lang Ay, talaga. Apsi Abi, nasaan ka ngayon? Andito lang ako sa, hacienda namin, Apsi. Hindi, dito lang ako sa buy up. Hindi ka pa na-rehire? Hindi pa. Ay, hindi ko rin alam. Magkan Yan, ka na shout lang. out kay Coach Tess, Coach Ana Yes, Luna, Coach Donna May. Ayan, nandito Mag-online Yes, mag-online. business na lang ang mga DOH nurses. True. Nag-online din ako ngayon. Pwede na lang, may nag-order Online din. sa Easy Business. Kayang-kaya natin yun. Yung sweldo naman sa DOH, kaya namang tapatan Oo. sa Easy Business yun eh.
Parang Ito, mas Apsi. marami pa talaga yung mga bumibili ng package ngayon sa kamahal compared doon sa mas mura noon. Apsi, ang iba kasi ang ginagawa nila, gagamit nila ako ng C Supreme, gagamit ako ng Complete C 24/7, Restore Life. O di convert ko na lang ng package. Mga ganun Oo. kasi iba eh. At least nakapag-add accounts sila, may products pa sila, may kita pa sila sa DTC. So napakagandang decision 'yon, yung laging i-convert mo sa package. Lalo na at hindi ka pa 15 accounts, diba? Lalo kung mag-aspire ka mag 15 accounts. Yes. Tama. Okay, Coach Nag-aantay Mark, nga. so Sunday, ilagay nating schedule na the same time, 3 p.m. Philippine time. Sige, Coach. Okay. Apply ng learning ha. Kahit anong ganda ng training natin, kapag hindi ma-apply, walang kwenta yon. Yes, apply. Yes, Up Janet. Opo. Gawa tayo ng segment. Ako yung mag-i-interview. Ako yung mag-i-interview, ikaw yung guest. Parang sa Kongay, parang dun kay paano itong estudyante na Kwan, naging successful na may 1 million na Question cheques. na Q&A. Si Como. Oo, gano'n. Ay, Cosmo. Yun, kahit once a week tayo may segment ng ganun, kahit every Sunday ng hapon, mga ganun. Tapos ila-live natin sa online Walang kabuhayan problema. community. Kaya natin gawin yan basta reliable kayo. Ako reliable. Siyempre, Apsi, sa mga kwento ng buhay mo, maraming mai-inspire na mga OFW, mga nag-work sa abroad, diba? Nakakalimutan ko na nga rin eh. Syempre, iba na naman yung module natin ngayon, di ba? O nasa module 2 na tayo. Ay, ako, nakaka-inspire talaga yung buhay natin dito sa Empowered Consumerism. Ito na lang yung parang kapitan natin. No, para mabuhayan tayo. Kung wala kaya ang Empowered Consumerism, parang hindi tayo kompleto. Para sa akin yun. Kaya nga din ako nag-resign dahil talagang gusto ko na rin alam niyo talaga yung bilang isang empleyado, talagang magising ka ng maaga. Kailangan tapusin mo yung 9 hours sa duty mo. Kung hindi ka papasok, wala ka namang sweldo, madidakan ka pa, ma-report ka pa. Mamaya na suspendido ka pa kapag wala kang dahilan na umabsent. Hindi nila alam, hindi nila ma-feel yung sinasabi mong I'm not feeling well yesterday. Wala nang mga yun. Kaya yun ang hinahanap ko, yung time freedom. Pero ito na. Yes. Lahat may solusyon. Tama. Power. Okay, so see you bukas, Coach Walter, Okay. Coach Venus. See you tomorrow. Yes, galingan nyo Coach Abby. Dapat nandun kayo bukas 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. Yes. Invite kayo, Yes, pwede. Coach Pwede Leonard. mag-invite us. Yes, puros. Pwede. And Coach Okay, apply. Kat. So see you bukas. Yes, Ano pang Apsi. Sige. may dadagdag ka pa, Coach Mark? Ayun, basta yung sa akin, apply lang yung training. Yes. Attend ng Strategy training, execution kung ano mga equals bagong training. success. Sige, okay. Salamat. Yes. Thank you. Salamat. Thank Maraming salamat mga coach. Thank you so Thank much you. sa Thank you, time, Upline. sa learnings. Biyahe tayo God bless pag open na. all. Biyahe tayo Ay, pag open true. na. Yes, Oo. just call me Upline. Yeah. Masarap din na maka-outing minsan. Oy, teka lang Upline, doon sa Atok, balik tayo doon. May ano na, Hindi ka pa ba gumanda na nagpunta ulit doon? siya. Saka na, may Hindi. bagong variant pa dun. Meron Oo, ba? mainit. Marami. May UP doon sa Ito na. Benguet ngayon. Ay, sige. Sa susunod Upline. Never miss outing, Coach Abby? Yes, Upline. Ano yun, Coach? Nakakalendaryo yun. Every 4 months, dapat may outing noon. Opo. Sayang Kasi nga hindi din, natuloy. kahit kami dito, every Friday. Ngayon, wala na. Di ba, Wala. babalik Buti- din yan. Okay, Yes. hopefully.
Okay, so see you tomorrow, mga Sige po, mga coaches. upline. Thank Thank you, you. Coach Sige po, Mark, thank you po. Salamat po. po sa inyong Thank you, lahat. Upline. Thank you, Ups. Thank you so Good much, Thank mga you. upline. Yes Isipin po. mo sinabi ni Coach Walter, ikaw na yung magiging susunod na milyonaryo dyan sa Cebu. Ay, Baguio. ano ba yun? Baguio po. Baguio. Baguio. Oo. Okay, so see Okay. you sa training. Salamat. Bye-bye. Sige Bye-bye po, po. mga upline. Thank you. Bye-bye. Thank you and God bless. God bless po.